mundo ay binalot ng kaguluhan dahil sa libong taong digmaan kung saan naglaban ang mga demonyo at tao habang hinihintay ang bagong mundo. Walang laban ang sangkatauhan sa kanilang mga demonyong kaaway. Isang demonyo ang sabik na inutusan ng lahi ng tao habang pinatay niya ang isa sa mga anak nito upang ipahiram ang dugo ng kanyang angkan para makabuo sila ng sarili nilang mundo, at sa sandaling iyon, lumitaw ang huling pag-asa ng sangkatauhan, ang siyang lilitaw sa oras ng pinakamadilim na yugto upang ituro ang landas. Ibinaling ng demonyo ang tingin sa bagong kalaban, ngunit agad niyang napagtanto na seryoso ang hamon ng dayong ito. Pagkatingin ng kanilang mga mata sa isa't isa, agad ginamit ng salamangkero ang healing skill na Healing Light na nakakasakit sa mga demonyo habang nagpapalakas sa kanyang mga kakampi na ikinamangha ng mga tao. At habang naramdaman ng puwersa ng tao ang pagtaas ng kanilang lakas, nagsimulang pahirapan ng matinding sakit ang mga alagad ng dyablo. Ito'y nag-iwan sa demonyo ng matinding pag-usisa tungkol sa biglaang paglitaw ng makapangyarihang kalaban. Nagpa siya ang mandirigmang madilim na isantabi ang mga tanong at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake, ang awit ng impyerno na may dambuhalang apoy ng halimaw sa kanyang mga kamaong demonyo. Tiwalang ito'y sapat para patayin ang bayani. Ngunit napaghandaan ito ng salamangkero at ginamit niya ang Light Shield Destruction na sumisipsip at sumusugod sa anumang anak ng demonyo, anino o zombie na nasa paligid. Sa gayon, napagdesisyonan ng binata na subukan ang bago niyang kapangyarihan. Nang makita ng demonyo na nabara ang kanyang pinakamalakas na atake, nagtaka siya na may tagapagtanggol ang sangkatauhan na ganito kalakas. Bigla, nagbago ng anyo ang spell, nagsimula itong pagalingin ang mga demonyong halimaw habang sinasaktan naman ang mga kakampi ng bayani. Lubos siyang nalito dahil ang spell na dapat sana'y nagpapagaling ay tuluyang pumatay sa mga tao. Pagkarakay nagulat ang binata nang biglang lumitaw ang demonyo sa kanyang likuran at sinabing alam niya ang sagot sa tanong na ito dahil siya nga ang may gawa nito. Lubhang nagtaka ang bayani dahil ito pala'y bunga ng isang pagkakamali sa code. Samantala, binalot ng takot ang demonyo nang mapagtanto niyang ang binatang ito na bigla na lang nilipol ang sarili niyang mga kakampi ay mas malala pa kaysa sa kanilang uri. Kaya't parehong demonyo at mga bayani ang lumutang sa ere sa ibabaw ng mga muling nabuhay na puwersa ng impyerno. Nang makita ito, nagpa siya ang may sungay na kunin ang salamangkero sa kanilang panig at inanyayahan siyang sakupin ang mundong ito kasama ng mga demonyo. Nakahinga ng maluwag ang pangunahing tauhan sa katotohanang ang demonyong ito ay naprograma talagang umasta ng ganoon. Nagkaroon ng aberya noong unang araw ng testing, nang isang salamangkero ay aksidenteng napatay ang kanyang mga kakampi. Wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagsanib puwersa sa mga demonyo, na buong pagmamalaking ibinigay sa kanya ang isang trono, sabay sabing karapat-dapat siya rito. Wala nang paraan ang bida upang maibalik ang kanyang realidad, at natatakot siyang baka matuklasang isa lamang siyang baguhan. Sa sandaling iyon, isang tunog ang umagaw sa kanilang pansin. Isang pambabaing presensya ang dumating. Walang iba ito kundi si Sky Silentkis, kapitan ng hukbo ng mga Succubus, na nagsabing hindi pa niya kailanman nakita ang katulad ng ating bayani. Pagkatapos ay dumantay ang demonyo sa tao at tinanong kung maaari ba siyang hubaran alang-alang sa pananaliksik. At habang sinasabi ng bibig ng binata na lumayo ito sa kanya, taimtim namang nanalangin ang kanyang sabik na puso na sana magtagal pa ang aberyang ito. Sinubukan ni Sir Sky na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang akitin ang binata, ngunit agad niya itong sinunggaban sa kamay pagkabalik ng kanyang ulirat, sabay hila sa kanya at pinalo bilang parusa sa kanyang kawalang galang. Ikinagulat ito ng pulang buhok at ikinatuwa naman ng iba. Sa gayon, ipinagpatuloy ng bayani ang pagpaparusa sa Succubus. Nabigla siya dahil nilabanan ng tao ang kanyang alindog, ngunit lumabas na ang ating bayani rin pala ang nagdisenyo ng mga seductive settings nito, kaya inakala niyang madali niyang makokontrol ang demonyo ng kanilang ama habang sinusubukan niyang pigilan ang away ng Succubus at ng pulang demonyo. Nais ng bayani na sulitin ang pananatili sa laro hanggat hindi lumilitaw ang isang partikular na manggugulo na siya sanang sisinghalan niya sa dalawa nang bigla siyang may mapansin. Tumalo ng salamangkero palayo sa daraanan ng Blackstain. Pagkakita sa paglitaw ng mga kadena ng kadiliman, nagsimulang magduda ang ating bayani kung dumating na nga ba ang partikular na demonyong ito. Ngunit nang makita niyang nakagapos na siya sa lupa, napagtanto ng binata na tunay nga siyang nasa harap ng manggugulo. Dumating si Shade, ang komandante ng Shadow Demon Army at ang kabaong ng madidilim na kaisipan. Bagamat nalito sa tawag na ama, nanatili pa rin siyang gulat sa presensya nito. Tinanong ni Shade ang binata tungkol sa mga anak na kanyang nilikha. Napahinto ang ating bayani sa mahirap na sitwasyon dahil sa kakatuwang ideya niyang bigyan ng kapangyarihang telepathy ang pinakamalakas na demonyo. Humiling ng kasagutan ang komandante ng mga aninong demonyo habang nagbabantang kitlin ang buhay ng bayani. Sinubukang manatiling kalmado ng bida sa harap ng demonyong nakaputi, kahit pa ang karakter na siya mismo ang gumawa ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba.
Sa puntong iyon, naghanda si Shade at pinakawalan ang level 70 offensive skill na Shadow Stab laban sa ating bayani, isang ataking hindi alintana ang anumang depensa. Nang makita ito, agad sumugod ang pulang demonyo upang salagin ang atake at protektahan ang kanyang bagong kakampi mula sa dati niyang kasama. Doon ay tahasang sinabi ng demonyo na wala ng karapatang angkinin ni Shade ang kanyang mga kaibigan habang nasa loob ng kanyang teritoryo. Agad namang ginamit ni Shade ang kapangyarihang bumasa ng isipan at sumuot sa diwa ng ating bayani, ngunit sinalubong siya ng mga pinakamalalaswang kaisipan dahil ito ang paraan ng bayani upang makaganti. At sa gayon, binaha ng mga magaganda at mapanuksong tagpo ang isip ng komandante ng Shadow Army. Ngunit biglang humingi ng tawad ang pulang isa sa ating bayani para sa ginawa ng pinuno ng Shadow Army dahil sa takot nito sa lakas ng bida. Habang nakatitig ang binata sa dibdib ng demonyo, pinilit niyang mag-isip ng mga kaakit-akit na katangiang pambabae na agad hinuli ni Shades. At sa gayon, ang bayani ay nagkaroon ng pinakakatawa-tawa, pinakakakaiba, at pinakanakakalasong imahinasyon tungkol sa kanyang bagong kaibigan na ikinasuklam ng parehong si Shades at siya mismo. Dahil dito, sinabi ni Shades kay Doom, ang pulang demonyo, na manatiling ligtas habang siya ay magdadala ng pinakabagong ulat sa hari tungkol sa bagong mundo. Ibinunyag ni Shades na lubhang kinawilihan niya ang binata. Kaya't ang pinakamalakas na demonyo ay nagtungo sa labasan na may hiling na manatiling buhay ang ating bayani hanggang sa muli nilang pagkikita. Pinuri siya ni Doom sa pagiging pangalawa lamang na tumapat kay Shades matapos ang hari. At habang napagtanto ng bayani na ang pagbabalik ni Shades ay magiging hudyat ng kanyang kamatayan, nais ni Doom na ipagdiwang ang kanilang bagong alyansa. Pagkatapos ng kasiyahan, nagpa siyang tumakas ng bayani na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapag-log off mula sa mga demonyo dahil ang ilan sa kanila ay malalakas na wildcard at humanap ng kanlungan sa kanilang mga kaaway. Sa Angel Clan, habang iniisip kung ano ang pwedeng solusyon. Ngunit habang sinusubukan niyang makalabas, may isang humarang sa kanya. Nabahala ang bayani nang makita si Hellfirebringer Doom na dapat sana'y lasing na nakatayo sa kanyang harapan, ngunit iginiit ng pulang isa na bilang isa sa 8 pinakamalalakas na demonyo, siya ay laging malinaw ang isip. Tinuro ni Doom kung paanong kabado ang bayani habang nakikipag-usap kay Shade. Napuno ng takot ang binata at naghanda sa isang sagupaan, iniisip na siya ay nabuking na. Lumapit si Doom na may nakakatakot na anyo at sinabing matalino siya upang maintindihan kung ano ang ibinulong ni Shade bago ito umalis. Biglang lumuhod ang pulang isa at nakiusap sa binata na manatili, iniisip na inanyayahan na siya ng palihim na sumali sa Shadow Ranks. Natuwa ang ating bayani sa pagkakadisenyo niya kay Doom bilang isang tanga at sinabi sa pulang isa na hindi karapat-dapat si Shade para sa kanya. Dahil dito, magaan na ang loob ni Doom at tinanong ang binata kung saan siya patungo. Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan dahil sa mga tunog ng labanan, 2 demonyo ang nag-aaway. Ang una'y tangkang pumasok sa Fire Melting Cave upang kumuha ng yaman para sa kanyang angkan, habang ang ikalaway mariing tumutol dahil may mga anghel at halimaw na naninirahan doon. Naalala ng taga-disenyo na lumikha rin siya ng mga halimaw bukod sa mga nilalang na makalangit at demonyo. Dahil dito, sinabi niya kay Doom na nais niyang pasukin ang kuweba dahil may hinahanap siyang bagay na naroon. Samantala, nagulat ang mga anghel sa pagkakapanalo ng mga demonyo at sa kawalang katiyakan ng kapalaran ng mga dayo. Naguluhan sila dahil tila masyado ang pinsala para sa isang maliit na pangkat ng mga demonyo lamang. Kaya't nagsimulang manalangin ang isang babae sa Panginoon ng panahon upang magkaroon ng kapangyarihan na nagbigay daan sa kanya upang gamitin ang level 70 na Marriage of the Past. Isang makapangyarihang spell ng mga anghel na nagpapakita ng mga piling tagpo mula sa nakaraan. Dahil dito, nasaksihan ng lahat ang tagpo kung saan nilipol ng bayani ang lugar at kung gaano siya kabagsik noon. Ang kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng takot sa mga anghel. Kaya't nagsimulang maghinala ang lahat na baka isa siyang demonyo, lalo na't nakita nilang kusang sumuko si Doom sa kanya. May ilan pang lumalim ang hinala, kaya't iminungkahi nilang itala siya bilang pangunahing kaaway ng kanilang angkan, at hingin ang tulong ni Lei Mengfen, ang pinakamalakas sa kanilang lahi, upang sumabak sa laban. Bilang pinakamataas na tungkulin nila ang puksain ang kalabang lahi agad-agad. Bumuhos ang naglalagablab na lava mula sa mga bulkan ng level 70 Secret Realm, isang lugar kung saan mas mainam ang isang party na binubuo ng 10. Tinanong ng bayani si Doom kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag ng demonyo na naroon siya upang tumulong sa mapanganib na lugar na iyon na puno ng mga anghel. At kahit nagkunwaring magaan ang pakiramdam ng bayani, sa totoo'y naiinis siya dahil inaasahan niyang makakontak niya ang Angel Clan sa lugar na ito. Nagpa siya ang salamangkero na basagin ang loob ni Doom sa pamamagitan ng pagtadyak ng isang maliit na bato papunta sa lava, na agad nagpalabas ng isang nakakakilabot na tinig na nagsabing hinihintay nito ang mga dayo sa ikatlong layer. Sa sandaling iyon, isang malakas na sinag ng apoy ang pinakawalan na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga puwersa ng Hellfire Army.
Dahil dito, nakiusap si Doom sa binata na siya na ang humarap sa problemang ito, at ginamit ang kanyang pinakamalakas na defensive spell, Hellwall. Ngunit nang makita ni Doom na patuloy pa ring nasasaktan ang mga sundalo, napagtanto niyang ito ay dahil sa naglalatang na gas na tumatagos sa anumang depensa, ibig sabihin, magpapatuloy ang pagdurusa hanggang sa kamatayan. Doon naisip ng pangunahing tauhan na isang maliit na atake lamang ang kailangan upang tuluyang maubos ang mga nanghihingalong halimaw. Kaya't nagpasya siyang tapusin na sila. Ngunit bigla, nagsimulang gumaling ang demonyong inatake niya. Dahil dito, natarantang tumakbo ang bayani upang hanapin ang mga anghel sa kahit anong paraan, habang pilit siyang binababalaan ni Doom tungkol sa panganib ng pag-iisa sa loob ng dimensyong iyon. Hindi naman naapektuhan ang binata ng tuloy-tuloy na epekto ng blood loss, dahil isa siyang healer, at agad niyang ginamit ang recovery skill na Starshine. Ngunit laking gulat niya nang magsimula siyang mawala ng lakas imbes na gumaling. Biglang lumitaw ang isang window na nagsabing siya ay nasasaktan dahil sa passive trait na Clumsy Hands na bumabaligtad sa epekto ng mga skill ng manlalaro at lalo pang lumalakas habang tumataas ang antas. Ang passive na ito ay bunga ng isang system glitch na lubos ikinagalit ng bayani dahil tiyak ang kanyang kamatayan kung mawawalan siya ng kapangyarihang manggagamot. Bigla namang sumugod si Doom sa halimaw na umatake sa healer at pinaslang ito sa isang bagsak bilang parusa sa pagtangkang saktan ang kanyang kakampi. Dahil dito, tiniyak ng pulang isa sa tao na ligtas siya hanggat siya'y naroon. Iniulat naman ng mga sundalo sa kanilang komandante na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga halimaw. Ikinabahala ito ng bayani dahil tinakpan na ng mga halimaw ang lahat ng daan palabas at dahil nasa bingit na ng kamatayan ang mga sundalo, hindi na sapat ang lakas ng demonyong komandante upang ipagtanggol siya. Dahil dito, sinabi ng healer sa demonyo na ang tanging pag-asa nila ay harapin ang mga halimaw ng direkta. Kaya't sumugod si Doom sa mga kalaban gamit ang kanyang Hellfire Strike. Sinabihan naman ng bayani ang pulang isa na kailangan nilang makalabas sa unang layer bago tuluyang maging malubha ang epekto ng blood loss. At sa gayon, sabay na nagtangkang tumakas ang demonyo at ang tao ng buong bilis. Ngunit nagsimulang manaig ang mga halimaw laban sa mga sundalong demonyo. Doon nagsimulang magsisi ang bayani sa pagdidisenyo ng level na ito na sobrang haba. Bigla siyang napuno ng takot nang may dambuhalang halimaw na tangkang sorpresahin siya mula sa likod. Lubos itong ikinagalit ng ating bayani dahil labis nang nadelay ng mga kalabang ito ang kanyang pag-akyat sa ikalawang layer. Dahil dito, si Doom, na ngayon napalilibutan, ay humiling ng tulong mula sa bayani. Wala ng oras, kaya't nagmura ang binata sa halimaw at nagpasya siyang pakawalan ang Starlight Punishment Moon Strike, isang suicidal attack, upang tapusin ang sarili, kasama na ang kaaway at kakampi. Buong determinasyon ng healer na isama ang lahat sa kanyang pagbagsak. Agad itong ikinabahala ni Doom dahil wala na silang panahon para maghanap ng masisilungan. Ngunit bigla, naramdaman ng pulang isa ang isang kakaibang enerhiya at nagsimulang gumaling siya at ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, sumugod ang isa sa mga halimaw sa kanya, ngunit agad itong pinunit ni Doom habang sinasabing na ibalik na ang kanyang lakas. At habang hindi pa rin maunawaan ng ating bayani ang biglaang plot twist, sinabi ni Doom na siya'y nabigla, sabay tanong kung lahat ba ng recovery skills ng mga boss ay ganito katakot. Doon lang naintindihan ng bayani na dulot pala ng bug ang isang passive na ginagawang healing skills para sa lahing demonyo ang kanyang mga attacking spell. Ngunit sa kabila nito, nakafocus pa rin siya sa pagsubok na ibalik ang sarili niyang lakas. Biglang lumabas ang abiso mula sa system na siya'y nag-level up matapos makakuha ng assistance experience. Naguluhan siya, ngunit agad naalala na pinapayagan ng programa ang mga manlalaro na makaakyat ng level sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Dahil dito, naalala niyang habang tumataas ang kanyang level, tumataas din ang limit ng kanyang yi, at kaya niyang pagalingin ang mga demonyo kahit hindi niya kayang gamutin ang sarili. Ngumiti ang tagalikha dahil sa wakas ay nakaisip na siya ng solusyon. Kaya tinawag niya ang pulang isa at ibinulong na malapit na nilang pasimulan ang karimlan. Napuno ng kasabikan at kilig si Doom. Nagpasya na ang binata na palakasin pa ang kapangyarihan ng mga demonyo dahil alam niyang susunod sila sa lahat ng kanyang utos. At sa isang iglap, tumaas ng tig negatibo 100 puntos ang depensa at opensa ng lahat ng nilalang mula sa impyerno. Dahil dito, buong tapang na ipinahayag ni Doom sa kanyang mga kalaban na hindi niya sila patatakasin, dahilan para magkomento ang manlalarong si Chenji tungkol sa kakulangan ng pag-ingat ng pulang isa habang umaakyat siya sa level 24. Bigla na lang naramdaman ni Doom ang dambuhalang kamay na papalapit mula sa kanyang likuran. At habang inaakalang huli na ang lahat, tiniyak ni Chenji na siya ang magpoprotekta sa kanya habang sinusubok ang isang bagong kapangyarihan na pinadikit si Doom sa isang berde-berdeng kadena. Walang iba ito kundi ang Starlight Punishment, Stardust Chain, isang teknik na dapat sana'y naggagapos sa kalaban gamit ang naglalagablab na Stardust Chain, ngunit ngayon nagbibigay ng random debuff sa loob ng 10 segundo.
At sa isang iglap, nagsimulang gumaling si Doom. Ngunit bigla, naputol ang kadena, at nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog na nagpabagsak sa halimaw na umatake. Dahil dito, namangha si Doom sa kakayahan ng tao, at sinabing siya na ang bahala sa natitirang mga halimaw nang bigla siyang nabahala. 3 halimaw ang sabay-sabay na umatake sa healer mula sa lahat ng direksyon. Agad siyang nagpadala ng babala at tumawag ng tulong para sa bayani, matapos mapagtanto na hindi pa nito lubos na naibabalik ang kanyang kapangyarihan nang bigla siyang mabigla. Nakita niyang pinatay ng tao ang isang halimaw, bunga ng isang bugs na skill na dapat ay nagpapagaling sa target, ngunit ngayon ay nagbibigay sa caster ng isa sa mga buff ng kalaban ng pansamantala. Ang biglaang twist na ito'y ikinagulat ng ating bayani dahil nakuha niya ang pinakamahusay na kakayahan sa close combat ni Doom. Samantala, sa may bungad ng dungeon ay nakabantay ang mga gwardyang demonyo. Napansin nila ang papalapit na presensya, kaya't agad nilang ipinagtabuyan ito, sabay babala na ang lugar na ito ay sakop na ng kanilang Panginoon at kung hindi siya lalayo, tiyak ang kamatayan. Ngunit hindi pinansin ng may pakpak na dalaga ang mga babala, at itinuro na may kabuang 12 kalaban na parehong bihasa at may gamit na kasalukuyang nasa loob, dahilan para mapagtanto ng mga demonyo na isa siyang anghel. Habang itinuturo ng mandirigmang makalangit na uminom ang mga demonyo kani-kanina lang at maaaring bumagal ang kanilang reaksyon, inakala ng mga gwardiya na sila'y pinupuri. Ngunit bago pa man nila maisakatuparan ang balak na tapusin ang buhay ng dayo, naisip na ng kanilang natural na kaaway ang pinakamainam na galaw, ang pugutan silang lahat sa loob ng isang iglap. Matapos iyon, isinuksok niya ang kanyang espada at sinabi sa iba na maaari na silang magpatuloy sa kanilang landas. Sinubukan ng matandang lalaki na balaan si Mengfin na kahit pa siya ang pinakamalakas sa kanilang lahi, dapat pa rin siyang mag-ingat sa isang kalabang hindi pa nila alam ang mga kakayahan. Ngunit tiniyak ni Mengfin na bawat nilalang, gaano man kalakas, ay may kahinaan at ipinaliwanag niyang madali niya itong matutukoy upang mapuksa ang demonyo. Samantala, ginamit ng binata ang Starlight Punishment, Stardust Storm upang pakawalan ang isang malawakang teknik na sumasaklaw ng buong lugar. Dahil dito, iminungkahi ng bayani na magtungo na sila sa susunod na layer, dahil tapos na ang una na labis na ikinasaya ni Doom. Ngunit bigla, naging biktima siya ng isang lihim na pag-atake, na agad niyang nasalag gamit ang bungo ng isang halimaw na hawak niya. Sa isang iglap, matagumpay niyang napigilan ang sneak arrow. Ngunit sa realidad, nanlumo ang binata, halos ikinamatay na niya ito, at sa gayoy nabighani siya sa misteryosong mamamatay tao. Doon niya nakilala ang biglang umatake, walang iba kundi ang pinakamalakas na anghel mismo. Namula ang ating bayani sa kilig. Tinanong ni Doom kung ano ang susunod na hakbang, habang ang mga anghel ay nanatiling naguguluhan sa tila demonyong humaharap sa kanila matapos pigilan ang atake ng kanilang pinakamalakas na mandirigma, bago maghinalang baka siya rin ang pumatay mag-isa sa lahat ng halimaw. Nang makita ito, pumanig sa depensa si Mengfen. Inisyan sila ng bayani ng isang inosenteng ngiti. Ngunit sa mata ni Mengfen, isa yung nakakakilabot na ekspresyon, lalo na nang sabihin ng binata na matagal na niya siyang hinihintay. Nasuklam si Mengfen sa kanyang nakita. Kaya't agad niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod sa ating bayani. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga sandata, napaisip ang binata na hindi na siya dapat magtagal pa sa mundong ito. Habang humahagibis ang anghel papunta sa demonyong manggagamot, sinabi ng binata na hindi niya maintindihan ang dahilan ng biglaang pag-atake. At habang sinusubukan niyang makipag-usap sa dalaga, ayaw namang makinig ng mandirigmang may espada. Gamit ang kanyang masusing obserbasyon, ginamit ni Mengfen ang kakayahang saglit na makita ang mga stat ng target, at natuklasan niyang mawawala na ang fighting skill ni Doom sa loob ng 8 segundo. Dahil dito, sumugod ng buong lakas ang anghel. Sinabi naman ng bayani sa malamig na tinig na dapat makinig ito sa kanya bago pa tuluyang maubos ang oras nila. Nang makita ito, lumipad si Mengfen sa himpapawid at hinamon ang binata na umatake sa kanya. At sa sandaling iyon, pinakawalan ng anghel ng pakikidigma ang kanyang espada. Tinangkang gamitin ng binata ang kanyang teknik na Riavia Slash upang sagupain ito. Pauntik ng tamaan ni Mengfen ang ating bayani. Ngunit bigla, hinawakan ng bayani ang kanyang espada sa gitna ng paglipad at idineklarang siya ang nagwagi na ikinalito ng anghel. Bigla niyang naramdaman ang matalim na sugat sa kanyang katawan at napagtantong labis ang lamang ng binata sa bilis at galaw. Bumagsak ang dalaga mula sa langit. Nang makita ito, sumugod ang mga halimaw sa kanya. Walang kakayahang lumaban si Mengfen matapos ang malupit na pagkatalo. Ngunit bigla, ang halimaw ay nahati sa dalawa. Ang taong sumagip sa anghel ay tinanong siya kung handa na ba siyang makipag-usap sa wakas. Dahil dito, pinuri si Chenji ni Doom at ng kanyang mga tauhan, matapos makita na bihasa rin sa martial arts ang manggagamot. Napuno ng takot ang mga anghel dahil ang pinakamalakas nilang mandirigma ay nabagsak sa kamay ng ating bayani na lalo pang nagpatunay kung gaano siya kalakas.
Tinangka ng binata na hingin ang paliwanag para sa biglaang karahasan, habang iginiit na wala siyang balak manakit. Ngunit lalong nag-init si Mengfen sa mga sinabi ng bayani, at sumumpang ipaghihiganti ang mga kapwa anghel na pinaslang niya. Bagaman walang ideya ang binata tungkol sa mga sinasabing insidente, bigla niyang naalala ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran, at inamin na ang mga kamatayang iyon ay dulot ng kanyang pagkakamali. Bigla na lang narinig ang isang nakapanghihinang tinig na nagsabing siya ay nababahala dahil pinatay ng mga dayo ang lahat ng kanyang mga alagad. Napuno ng takot ang mga demonyo habang nagbanta ang nilalang na ikukulong silang lahat sa lugar na iyon. Naglabas naman ang sistem ng abiso na nakuha ng bayani ang Melting Fire Butcher Achievement matapos linisin ang lair na ito, at ipinaalam na ang exit ay halos magsara na dahil sa pag-activate ng hard mode, dulot ng pagkagalit ng boss. Doon nagsimulang manginig ang binata. Agad niyang hinatak si Mengfen palayo sa panganib. Sa sandaling iyon, sumabog ang lupa sa ilalim ng dalaga. Dahil dito, mariing tinanong ni Mengfen kung bakit niya ito iniligtas. Sinagot siya ng binata na wala siyang laban kung wala ito, dahil layunin niyang makarating sa kampo ng mga anghel na ikinagulat at ikinamula ni Mengfen. Habang tumatakas sila, hiniling ng binata sa pulang isa na pabilisin ang kilos. Ngunit tiniyak ni Doom na kaya niyang alagaan ang sarili. Habang naghahanda ng lumipad ang anghel, nagbabala ang matandang lalaki na dapat agad tumakas ang dalaga dahil halos sarado na ang lagusan. Bigla, hinablot ni Mengfen ang bayani, iniladlad ang kanyang mga pakpak, at lumipad kasama siya habang sinasabing hindi sapat ang bilis nito. Doon nagsimula ang aerial escape nang biglang may lumagapak na nagniningas na bulalakaw mula sa langit. Agad na kumilos ang binata at dinurog ang dambuhalang bato bago pa sila tamaan. Ngunit dahil dito, tuluyang nasarhan ang exit bago sila makalabas. Kaya't iminungkahi ng bayani kay Mengfen na magtulungan silang talunin ang fire melting boss dahil iyon na lamang ang tanging paraan upang makalabas sila sa secret realm. Ngunit mariing tumutol ang may pakpak na nilalang at sinabing hindi siya makikipagtulungan sa mga demonyo. Sa sandaling iyon, sumama na sa kanila si Doom at ang kanyang mga tauhan. Nang biglang marinig nila ang tinig ni Amina na mula sa kailaliman ng kuweba na pumupuna sa mga anghel na ikinagulat ni Mengfen. Isang makapangyarihang halimaw na gawa sa lava ang naninirahan sa pinakaloob ng kuweba, ang ikatlong layer, at ito ang pumapatay sa mga anghel. Isa sa mga sugatang sundalo ang nakiusap sa kanyang mga kakampi sa unang layer na iligtas sila. Pagkatapos ay nangakong paghihigantihan ng lava monster ang pumatay sa kanyang alagad matapos nitong patayin ang mga anghel. Dahil dito, nagpasya ang bayani na samantalahin ang lakas ng pinakamalakas na anghel at si Commander Doom upang pabagsakin ang boss at makatakas mula sa dumsyon dahil handa na siyang kunin ang mga nakatagong gantimpala ng kuweba. Agad namang ipinabatid ng system sa manlalaro na mas pinahirap na ang hamon sa pamamagitan ng pagtaas ng lakas ng halimaw. Kasabay nito, muling binuhay ang mga naunang halimaw. Ikinabahala ito ng bayani dahil pakiramdam niya ay sobra na ang ginagawa ng system. Sumugod ang mga reanimated monsters sa mga pumatay sa kanila. Gulat ang mga demonyo habang napagtanto ng anghel na kailangan muna nilang muling patayin ang mga ito. Dahil dito, sumugod si Doom sa unahan, sabay sabing hindi siya kailanman susunod sa utos ng isang anghel. Gamit ni Mengfen ang kanyang skill na Feather Sword, pinakawalan niya ang isang ulan ng mga espada sa mga halimaw. Ngunit nanatiling hindi natitinag ang mga ito sa kabila ng atake. Dito na kinabahan ng anghel kung gaano kalalakas ang mga halimaw sa loob ng kuweba. Lalo pat tila hindi sapat ang kanilang mga kasalukuyang kakayahan, kaya't nanawagan siyang iligtas na agad ang kanyang mga kasama. Nagpatuloy sa matinding pakikipaglaban si Doom, sabay sabing madali niyang mapapatay ang parehong mga halimaw sa ikalawang pagkakataon. Samantala, natuwa ang ating bayani sa reanimation na ito, dahil ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang mga item na napanalunan niya mula sa system. At doon niya ginamit ang item na Flame Massacre, na nagpapadoble ng critical damage sa kalaban. Dahil dito, nakuha ng bayani ang Flame Butcher Achievement, kasama ng isang espesyal na all-class effect na labis na nagpapalakas ng critical damage laban sa mga kalabang may elementong apoy, depende sa kanyang mana input. Namangha ang binata sa gantimpalang ibinigay ng system at napagtantong pinakamainam para sa kanya na makuha ang pinakamakapangyarihang item sa lugar na ito bago tuluyang umalis. At habang si Doom ay nanatiling bitin sa labanan dahil sa pakikialam ng healer, si Mengfen naman ay labis na humanga sa ipinakitang lakas ng binata. Bigla na lamang sumugod ang isa sa mga tauhan ni Doom at iniulat sa kanyang Panginoon na pinaslang lahat ng mga gwardyang iniwan nila sa pasukan ng kampo ng kalaban. Ikinagulat ito ng pulang isa, kaya't agad siyang humarap sa anghel at inakusahang siya ang pumaslang sa kanyang mga tauhan. Dahil dito, sumugod si Doom sa dalaga upang ipaghiganti ang kanyang mga nasawing kasamahan. Wala nang ibang magawa ang bayani kundi ang makialam.
Ipinaliwanag ng ating bayani sa galit na komandante na mas makabubuting magtulungan sila upang mabuhay, kaysa hayaang lamunin ng paghihiganti ang kanilang kooperasyon. Pagkarinig nito, humingi si Doom ng paliwanag kung bakit pilit pinoprotektahan ng bayani ang isang mamamatay anghel at nais pa itong makatrabaho. Naisip ng binata na kailangan niyang makaisip ng isang malakas na kasinungalingan dahil ayaw niyang malaman ng demonyo na may balak siyang lumipat ng panig. Ngunit dahil wala siyang maisip na kapanipaniwalang dahilan, napilitan siyang sabihin na nahulog ang loob niya sa may pakpak na dalaga. Lubos na ikinabigla ito ng mga demonyo. Dahil siya rin ang lumikha ng karakter ni Lei Mengfen, madali para sa binata na umakto bilang tagahanga habang isinasalaysay pa ang kanyang backstory. Ang pagpapakitang ito ay sapat upang malinlang si Doom na ngayoy kumbinsidong totoong umiibig ang binata. Agad namang kumawala si Lei Mengfen mula sa pagkakahawak ng bayani. At nang makita niyang gamay na gamay siya ng binata, sinabi niyang hindi sapat ang matatamis nitong salita upang kuhanin ang kanyang tiwala dahil pinaghihinalaan niyang may masamang balak ito. Ngunit iginiit ng bayani na tapat siya at pinanindigang dapat na muna nilang isantabi ang pagkakaiba upang matapos ang misyon sa kuweba. Dahil dito, napagpasyahan ni Lei Mengfen na gamitin ang bayani upang iligtas ang kanyang mga kasama at inutusan siyang patunayan ang sinasabi niyang damdamin sa pamamagitan ng pagtulong. Samantala, si Doom naman, na unti-unting natatakot sa lakas ng binata, ay nagsimulang isipin na marahil ay mas mainam ngang makuha sa kanilang panig ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni Mengfen. Kaya't pinangunahan ng bayani ang grupo habang sila'y lalaban para sa kanilang kaligtasan. Ang tusong healer ay labis na natuwa sa kanyang tagumpay na linlangin ang parehong anghel at demonyo, at sa oras na makuha niya ang gantimpala ng realm na ito, madali na niyang mapipigilan ang anumang posibleng pag-aaklas ng dalawa. Sa gayon, dumating ang tatlo sa ikalawang layer ng Secret Realm. Matapos ituro ni Mengfen na nasa itaas ang pintuan patungo sa susunod na antas, iniladlad niya ang kanyang mga pakpak at agad na sumugod paakyat, ngunit tinangka siyang pigilan ng bayani. Ayon sa kanya, bawal ang paglipad sa level na ito na lalo pang ikinaintriga ng anghel. Bigla na lamang tinamaan ng kidlat si Lei Mengfen. Agad na tumakbo ang binata upang saluhin ang nahuhulog na anghel. Nang masuri niya ito, sinabi ng dalaga na hindi naman malala ang kanyang pinsala. Samantala, sinubukan ni Doom na akyatin ang bundok dahil wala nang silbi ang paglipad. Dito na alerto ang manlalaro at agad niyang pinigilan si Doom, sabay sabing manatili ito kung nasaan siya, na agad na nagpaunawa sa pulang isa na mapanganib din ang kanyang kinatatayuan. Hindi nagtagal, nilipad si Doom ng isang biglaang pagbugso ng lava, dahilan upang siya ay tumilapon at bumagsak sa lupa na may matinding sakit. Ikinagulat ito ng binata dahil ayon sa kanyang pagkaalala, hindi dapat ganoon kalakas ang lava burst na yon. Bigla siyang inabisuhan ng system na ang lahat ng pinsalang matatanggap sa layer na ito ay madodoble dahil sa pagtaas ng difficulty level na nagpaliwanag kung bakit nasaktan ng husto ang dalawa niyang makapangyarihang kakampi. Sa pagkarinig nito, nagpasya ang bayani na siya na mismo ang humarap sa hamon. Agad niyang inisip ang pinakamainam na daan dahil para sa kanya, walang halaga ang hirap ng laro, siya ang may likha nito at kabisado niya ang pinakaligtas na landas. Dahil walang halimaw sa layer na ito, kailangan lamang ng bayani na manatili sa tamang ruta upang makatawid. Ngunit bigla siyang nakatapak sa isang patibong. Bagamat nakatakas siya sa pagsabog sa huling sandali, labis ang kanyang pagkagulat dahil ang lugar na iyon ay hindi dapat minarkahan bilang delikado. Bigla ulit naganap ang isa pang pagsabog, dahilan upang tangayin si Rahiro mula sa bundok. Ang pagkakahulog ni Rahiro ay ikinabahala at ikinaalerto ni Doom. Nahihirapan ang bayani na paniwalaan ang kanyang pagkabigo dahil tiyak niyang sa ligtas na ruta siya dumaan. Bigla siyang inabisuhan ng system na ang ligtas na ruta ay muling inayos dahil sa pagtaas ng difficulty ng laro. Labis itong ikinainis ng binata, tila ba't sinasadya siyang asarin ng system. Habang iniisip ni Doom kung ano ang plano ng binata, lalo't hindi ito nagpapahinga kahit pagkatapos ng pagkahulog, tinukoy naman ng anghel na tiyak na may ligtas na daan pa rin dahil bahagi lamang ng bato ang may patibong. Hindi maunawaan ni Chenji kung bakit tila napakahirap na ng laro matapos ang pagtaas ng difficulty. Dahil dito, sumugod muli ang binata para sa pangalawang tangka. Gulat at pagtataka ang naramdaman ni Doom at Lei Mengfen nang makita nilang muli niyang sinubukang tahakin ang batong nagdulot ng pinsala sa kanya. Pagdampi pa lang niya sa bato, muling pinasabog ng lava si Chenji at ibinagsak ulit sa lupa. Ngunit hindi siya tumigil, patuloy niyang inulit ang parehong proseso, paulit-ulit na ina-activate ang patibong. Gayunpaman, hindi pa rin siya kontento na siyang lalong ikinapagtataka ng anghel. Nagbigay ito ng haka-haka kay Doom na marahil ay nasisiyahan ang binata sa sakit o di kaya'y may alam itong hindi nila batid. Doon na nakita ang bayani, nakabulagta sa lupa at sunog ang katawan. Bigla namang naglabas ng abiso ang system na sinumang makatiis sa melting fire eruption ng 10 beses ay makakakuha ng espesyal na achievement.
At dahil Starlight class ang bayani, nakamit niya ang fire resistance aura. Labis ang tuwa ni Chen Jie dahil nakuha na rin niya ang kakayahang siya mismo ang lumikha upang malagpasan ang antas na ito. Nagkaroon siya ng 200 puntos ng fire resistance. Pagkatapos nito, hinarap ng bayani ang kanyang mga kasama at inihayag na hindi na nila kailangang magplano dahil siya na mismo ang magdadala sa kanila papunta sa ikatlong layer. Makalipas ang ilang sandali, habang sabay-sabay silang umaakyat, pinayuhan ng bayani ang kanyang mga kakampi na manatiling magkakahiwalay ng distansya at magpalit ng direksyon matapos ang bawat patibong. Ngunit labis pa rin ang pag-aalala ni Duom at Meng Fen dahil alam nilang ito ang dating ruta ng mga patibong na siyang nagtulak sa anghel na pagdudahan kung aksidente nga ba ito. Habang inia-activate ang kanyang bagong kapangyarihan, inihayag ni Chen Jie sa dalawa na alam na niya ang lahat ng kailangang gawin. Sa pagkakataong ito, may malaking ngiti sa kanyang mukha nang muling i-activate ang patibong. Nang sumabog ito sa kanyang harapan, labis ang pag-aalala ni Duom para sa kanyang kaibigan. Ngunit si Chen Jie ay nanatiling kalmado at inilarawan pa ang high-pressure boiling magma bilang tila maligambam na tubig. Ikinagulat ito ni Duom habang napagtanto naman ni Lei Mengfen na isa itong resistance skill na kayang harangin ang pinsala, ngunit hindi ang sakit na siyang nagpakita ng tila di makasariling katangian ni Chen Jie sa kanyang mga mata. Dahil sa taglay niyang immunity, tiwala ang ating bayani na mararating nila ang pinakahuling layer. Samantala, sa huling antas ng Secret Realm, winasak ng isang makapangyarihang halimaw ang mga nahihirapang anghel at inakala nilang ito ay nasa essence rank o mas mataas pa. Bigla namang nabasag ang barrier. Hinimok ng isa sa mga anghel ang kanyang mga kasamahan na magtagal pa ng kaunti, dahil ang pumatay sa mga halimaw sa unang layer ay tiyak na isang makapangyarihang anghel na nangangahulugang darating ito upang tumulong. Ngunit labis ang tuwa ng halimaw nang isiwalat nitong ang tumalo sa mga halimaw sa unang layer ay mula sa kalabang lahi. Dahil dito, pinapili ng halimaw ang mga anghel, mamamatay ba sila sa kanyang kamay o sa mga demonyo? Nanginig sa takot ang mga anghel at nakiusap sa kanilang kabalyero para sa susunod na hakbang. Dito ay tiniyak ng anghel na anuman ang mangyari, kung sino man ang dumating sa layer na ito, pahihintulutan niyang makatakas ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Sa sandaling iyon, natapos na rin ng bayani ang pag-akyat. Nakarating na sa wakas ang mga pangunahing tauhan sa huling layer, at binuksan na ng binata ang napakalaking pinto. Ngunit pagkabukas pa lamang niya nito, agad siyang tinamaan sa ulo ng isang mabilis na projectile. Agad niyang nakilala ito bilang Feather of Mislead, isang skill mula sa Panginoon ng mga anghel na may kakayahang sumpain ang target ng hatred value mula sa lahat ng kalaban sa loob ng maikling panahon. Dahil dito, hinarap ng higanteng halimaw ang ating bayani, agad siyang kinilala bilang pumatay sa kanyang alipin. Agad nitong hinugot ang isang dambuhalang espada mula sa kanyang katawan at sumugod patungo sa binata upang siya ipatayin. Nang makita ni Kenji ang hayagang pagsalakay ng halimaw, napagtanto niyang ginawa siyang tanga ng kalaban. Dahil dito, nagsanib puwersa siya at ang kanyang dalawang kakampi upang harangin ang dambuhalang pag-atake. Pagkatapos noon, sinabi ng dalaga na wala silang laban kung sila lang ng mga demonyo, kaya't agad siyang nanawagan sa kanyang mga kapanalig upang tumulong. Samantala, ang presensya ng estudyante ng Sword Saint ay naging usap-usapan ng mga anghel na ikinapagtaka ng ilan kung gaano na siya naging hangal. Dahil dito, iniutos ng isa sa mga pinuno na tumakas ang kanilang mga sundalo na siyang ikinagulat ng dalaga. Pagkalabas ng lugar, sinabi ng pinuno na siya ang dapat mamatay kapalit nila at agad isinelyo ang labasan gamit ang mahika ng yelo. Sa pagkakita nito, napagtanto ng ating bayani na binalak ng mga anghel na iwan sila sa loob ng silid na kasama ang halimaw. Maya-maya, tinanong ng isa sa mga anghel ang kabalyero kung bakit sila nananatili pa roon. Ipinaliwanag nito na wala silang paraan upang makalabas maliban kung mamatay ang boss, at ang plano nila ay hintayin na lang na magpatayan ang halimaw, si Duom, at si Lei Mengfen bago nila tapusin ang natira. Mula sa kabila ng pinto, narinig ang desperadong mga pagkalampag. Nanawagan ang Demon Lord sa anghel na buksan ang lagusan dahil malapit na siyang maubusan ng lakas. Ngunit ipinaliwanag ni Lei Mengfen na ang Eye Seal ay isang eksklusibong teknik ng kanilang angkan, at ang kamatayan lamang nang nagcast nito ang tanging mabilis na paraan upang ito ay mabasag. Ipinahayag naman ng halimaw ang matinding interes nitong malaman kung gaano katagal makakayanan ng tatlo ang kanyang bangis. Tinawag ni Duom ang pansin ng dalaga, sabay batiko sa mapagkunwaring angkan nito na handang isakripisyo ang sariling kasapi. Sa pagkarinig nito, iniladlad ni Lei Mengfen ang kanyang mga pakpak at inihayag na wala siyang alam sa naging asal ng kanyang kapanalig, ngunit kung ito ay kasalanan niya, tungkulin niyang itama ito. Pagkasabi nito, sinugod niya ang halimaw at pinutol ang mga pangitaas na braso nito. Kasunod nito, bumagsak mula sa langit ang nilalang na may pakpak. Ginamit ni Lei Menfang ang isang kasanayang kumakain ng buhay na tinatawag na Burning Feather
kung saan sinusunog ang kanyang mga pakpak kapalit ng matinding kapangyarihan, ngunit kapag tuluyang natupok, kapalit nito ang kanyang buhay. Agad sinabi ng ating bayani na hindi kailangan ang ganitong matinding sakripisyo, ngunit iginiit ni Lei Menfang na ito lamang ang tanging paraan upang talunin ang makapangyarihang boss at makalabas sa lugar na yon. Dito ay ibinunyag ng mangkukulam na alam niya ang kahinaan ng halimaw na siyang ikinagulat ni na Mengfen at Doom. Ipinaliwanag ng protagonista na ang mga nilalang sa Secret Realm na ginawang tagapangalaga ng mga banal na artifact ay kalaunay nagkaroon ng sarili nilang pagnanasa at isipan. Sa oras na yon, habang halos tapos nang mag-regenerate ang boss at papasok na sa ikalawang yugto ng laban, isinalaysay ng bayani na ang mga artifact ay madalas na may kakayahang kontrahin ang guardian na may kataliwas na elemento. Nasa pagkakataong ito ay ang banal na artifact na nasa loob ng pugon sa likod ng naglalagablab na halimaw. Ipinaliwanag pa niya kung paano nila mararamdaman ang napakalakas na enerhiya ng bagay na yon kahit mayroong selyo sa pagitan nila, dahilan upang muling purihin siya ni Doom. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi naman talaga nakakagulat dahil siya rin mismo ang orihinal na lumikha ng larong ito. Galit na sinumpa ng halimaw ang tatlong mandirigma dahil sa pagpapahirap na dinaranas nito. Bago ito tumawag ng mga kakampi. Ipinaalam ng sistema sa ating bayani na ang boss ay pumasok na sa kanyang ikalawang yugto, habang iniutos ng halimaw sa kanyang mga alagad na patayin ang lahat ng sumalakay. Sa pagkakita nito, hiniling ng manggagamot sa kanyang mga kasama na abalahin ang mga halimaw habang tinutungo niya ang banal na artifact, dahilan upang mag-alala si Doom. Ngunit sinabi ng bayani sa pulang isa na magtiwala dahil ang kanyang fire resistance ay sapat upang matawid ang lawa ng lava sa loob ng pugon. Dito nagsimulang maghanda ang tatlo para sa malawakang sagupaan. Sumugod ang dalawang panig sa isa't isa. Agad tumakbo si Lei Menfang patungo sa mga halimaw upang buksan ang daan para sa demonyo at sa tao. Ginamit niya ang kanyang kasanayang Archangel Sword, na lumilikha ng daan sa pamamagitan ng pag-evaporate ng lahat ng humaharang, habang inutusan niya ang dalawa na magmadali. At ganoon nga, dali-daling tumakbo ang manggagamot at ang pinunong demonyo patungo sa pugon. Nahulaan ng boss ang kanilang plano, kaya agad itong sumugod sa ating bayani upang pigilan ang nalalapit nitong pagkatalo. Ngunit sa gulat ng bayani, sinalubong ni Doom ang halimaw. Bago pa niya gamitin ang kanyang demonization, tiniyak muna ng pulang isa na magiging ayos lang siya, at iniwan sa kamay ng bayani ang artifact. Paglapit sa lava, tumalon ang binata sa air, at inactivate ang kanyang fire resistance. Pagkatapos ay sumisid siya sa naglalagablab na lava, habang nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kakampi sa pag-abot niya rito. Malapit nang makuha ng bayani ang Ice Heart, nang biglang isinalpak ng galit na boss ang kamay nito sa pugon upang hilahin palabas ang tao. Halos matamo na ng bayani ang kaligtasan, ngunit kapalit noon ay halos mapunta na siya sa bingit ng kamatayan. Mariing isinara ng halimaw ang kanyang palad. Sa puntong iyon, natuwa ang boss at kinabahan ang mga kakampi ng bayani, habang iniisip ng lahat na nabigo ang manggagamot. Ngunit biglang lumitaw ang binata mula sa lava hawak ang Ice Heart, na agad nagpagyelo sa boss at nagtanggal sa lahat ng resistances nito sa loob ng 15 segundo, dahilan ng labis na tuwa ng kanyang mga kakampi. Nakaramdam ng ginhawa ang protagonista, nang biglang maagaw ng kasanayang Angel Grasp ang artifact mula sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa si Bai Chong sa pagkakatuklas na may mga banal na artifact sa loob ng Secret Realm, at nang tanungin siya ng dalaga, sinabi niyang dadalhin niya ang Ice Heart sa kanilang kampo. Hindi makapaniwala si Lei Menfang na may ganoong klaseng basura sa hanay ng mga mararangal mula sa Righteous Angel Camp. Sinabi naman ni Doom na imbes na magsalita pa sila'y, dapat ay simulan na ang bugbog, kaya sabay na sumugod ang angel at demonyo sa magnanakaw, na aliw sa nangyayari. Pag-activate ni Bai Chong ng Ice Heart, ipinaalala niya sa kanila na hawak niya na ngayon ang isang banal na artifact, dahilan upang sila ay maparalisa at hindi makagalaw. At nang makitang ni hindi nagtagumpay ang dalawang mandirigmang pinakamalalakas sa paligid, napahalakhak ang binata sa pag-aakalang siya na ngayon ang pinakamalakas na anghel. Bigla na lang lumapit ang ating bayani sa magnanakaw at sinabi rito na hindi niya binigyan ng pahintulot na paglaruan ang kanyang artifact. Nakilala ni Bai Chong ang ating bayani bilang ang misteryosong nilalang mula sa ibang mundo. Matapos magbuntong hininga ng pagkadismaya, sinabi ng bayani na labis nang nalihis ang mga anghel mula sa orihinal nilang marangal na disenyo, kaya't mananatili siya sa panig ng mga demonyo upang iwasan ang pagtataksil. Nang hilahin ng binata ang lava sword, inakala ng mga kabalyero na siya ay atakehin sa harapan. Ngunit pagharap niya sa kanila, sinabi ng bayani na hindi sila ang kanyang pangunahing prioridad ngayon dahil mas mahalaga ang boss. Sa isang iglap, nahati ang lava monster sa dalawa gamit ang flame slaughter na dumodoble ng pinsala at nagkakansela ng resistensya, na siyang tuluyang tumapos sa halimaw, ikinabigla ng mga anghel ang kanyang lakas. Ginantimpalaan siya ng sistema ng Enemy of the Blaze achievement, pati na rin ng magma armor helmet at gauntlets,
at ng pet na magma-lord bilang unang pumatay dito, ikinalugod ng bayani. Ito'y ikinagalit ng anghel dahil umaasa siyang siya mismo ang makakapatay sa Lava Lord, kaya't pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Ice Heart. Sa oras ding yon, inactivate ng binata ang kanyang magma armor. Ngunit mabilis ang spell kaya't agad itong sumabog. Pero ang ating bayani, na suot na ang armor sa tamang oras, ay hindi nasaktan kahit kaunti dahil suot na niya ang 3 piraso ng magma set na nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan batay sa dami ng bahagi nito. Hinikayat ni Baichong ang kanyang mga kasama na tulungan siyang patayin ang tao bago pa nito maibigay ang kayamanang taglay ng realm sa kalabang kampo. Ngunit natuwa lamang ang bayani at ginaya ang kabalyero sa pagtawag ng sariling mga kakampi. Sa isang tapik ng kanyang baston, tinawag ng protagonista ang bagong patay na magma lord na agad gumamit ng magma fist at bagaman nabawasan na ang dating lakas nito, naging triple naman ang laki ng nasabing atake. Ang muling nabuhay na alagang halimaw ng ating bayani ay nagdulot ng takot sa mga anghel na agad gumamit ng kanilang defensive barrier. Pinilit ng mga anghel na salagin ang atake, ngunit nang makita ang kanilang hadlang, naunawaan ng bayani kung bakit nagawa nilang labanan ang boss sa mahabang panahon at itinuro niya na wala itong epekto sa kanya. Kaya't ginamit niya ang Flame Shield, na dahil sa glitch, ay nagdudulot ng matinding fire damage sa isang kakampi, ikinagulat at ikinasakit ng mga anghel. Matapos maranasan ang lakas ng tagalabas, nagdesisyon ang kabalyero na gamitin ang Ice Heart upang agad tapusin ang laban, nang bigla siyang ma-immobilize ng binagong control dispel na nagpipigil sa isang kakampi sa loob ng 10 segundo. Agad na agaw ang banal na artifact ng anghel. Mabilis namang pinalaya ng ating bayani ang kanyang mga kakampi mula sa yelo, habang iniisip kung gaano kadali para sa kanya na tapatan ang mga anghel gamit ang mga glitched skills. Sa kanyang paglaya, puno ng galit si Doom at determinado siyang tapusin ang buhay ng mga walang hiyang anghel, kaya't sumugod siya upang patayin ang kabalyero, ngunit bigla siyang hinarang ng dalaga. Nagulat ang galit na demonyo sa kanyang ginawa na ipinagtanggol ang kanyang kasamahan sa kabila ng kasamaan nito. Ipinaliwanag ni Lei Mengfin na hindi niya ito ginawa para sa kabalyero, kundi dahil ang pinuno ng kanilang angkan, na tumakas sa simula pa lang, ay tiyak na nag-aabang sa labasan ng nagbagong Secret Realm, at kung walang pag-ingat, isang malawakang digmaan ang maaaring sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Dahil dito, pumayag ang bayani na huwag patayin ang mga anghel, ngunit nagtakda siya ng 2 kondisyon, na agad ikinaintriga ng dalaga. Matapos pag-isipan ang sinabi ng disipulo ng Sword Saint tungkol sa posibleng pagbaha ng dugo, napagtanto ng bayani na hindi niya nais na sumanib o lumaban sa kampo ng mga anghel. Kaya't itinakda niya ang kamatayan ng kabalyero bilang unang kondisyon, at sinabi na ang kampo ng anghel mismo ang dapat humusga rito, na agad namang kinumpirma ng dalaga, lalo na't talagang mabigat ang kasalanan nito. Pagkatapos, inilabas ng bayani ang kanyang pangalawang kondisyon, nais niya si Lei Mengfin. Ikinagulat ito ng dalaga na namula ang mukha sa hiya. Samantala, tiniyak ng matandang lalaki sa kanyang mga puwersa sa tarangkahan na walang masamang mangyayari kung ang lalabas sa portal ay kapwa nila anghel. Ngunit kung ito'y isang demonyo, kailangan nilang maging handang ialay ang buhay upang ito'y patayin. Bigla na lang nabigla ang lahat ng sundalo nang may boses na sumagot mula sa portal. Isang hamon sa orden ng mga anghel ang dumating, at ang bagong dating ay ang commander ng hukbo ng mga Succubus, na agad na naaliw sa sitwasyon. Habang pinapatahimik siya ng kanyang mga tauhan, iginiit ng Succubus na ang kanyang 2 sapatos ay hindi sapat upang ipaghasya nila. Maya-maya, lumuhod ang isa sa mga anghel at sinimulang sambahin ang general, habang ang isa pang sundalo ay agad na nabighani sa demonyo. Ito'y ikinagalit ng matanda na agad gumamit ng kanyang banal na spell na Divine Persuasion upang palayain ang kanyang tauhan, sabay itulak ito sa lupa. Tinawag ng Succubus ang kanyang atensyon sa kalupitan nito sa sariling kasamahan. Dahil dito, iniutos ng matanda sa mga sundalo na patibayin ang kanilang isipan at bumuo ng pormasyon upang simulan ang pagpupurga sa Succubus. Gamit ang kanilang lihim na teknik na Holy Light Baptism, isang malawakang ataking ang kapangyarihan ay nakabase sa dami ng mga anghel at lubhang epektibo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Bumagsak ang isang napakalakas na sinag ng liwanag sa demonyong general. Tinukoy ng Succubus na maging ang banal na artifact ng liwanag ay kanilang ginamit laban sa kanya. Ipinaliwanag naman ng matanda na ang ataking ito ay alay para sa paghihiganti sa kanilang mga kapatid na nalipol ng isang partikular na kalaban sa isang hampas, at dapat lamang daw na ikagalak ng Succubus ang pagkamatay sa kamay nito. Ngunit habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng 2 panig, biglang inihagis ang Heart of Ice. Pinrotektahan nito ang Succubus mula sa puripikasyong liwanag ng mga anghel, dumating na ang manggagamot kasama ang kanyang 2 kakampi. Kasunod nito, bumalot ang malamig na panahon sa paligid ng mga anghel. Agad namang nilapitan ng bayani ang Succubus upang silipin ang kalagayan nito, at inamin nitong masyadong malalakas ang mga anghel para sa kanya dahil nagawa pa nilang sunugin ang kanyang mga pakpak.
Naggitngit ang pangunahing tauhan nang mapagtanto niyang muntik nang mapatay ng mga anghel ang kanyang anak. Gamit ang kanyang bagong sandata, winasak niya ang shard ng life artifact habang pinataas ang pinsala laban sa mga anghel. Dahil dito, naipit sa yelo ang mga anghel na agad ikinabahala ni Lei Menfang. Kaya't nagmakaawa ang anghel sa manggagamot na patawarin ang kanyang mga kapwa, sapagkat ang kanilang kamatayan ay maaaring magpasiklab ng mas matinding digmaan sa pagitan ng mga anghel at demonyo. Pumayag ang bayani na palayain sila, ngunit sa isang kondisyon na si Lei Menfang ay pipirma sa hawak niyang kasulatan. Isa itong gintong kontrata na magbibigay ng napakalaking karagdagang karanasan at gantimpala mula sa piitan, at tanging ang bayani lamang ang makikinabang. Sa gitna ng agaw-buhay na kalagayan ng nakatatandang anghel, wala nang ibang pagpipilian ang dalaga. At gaya ng napagkasunduan, pinalaya ang kanyang mga kapwa anghel matapos lagdaan ang kontrata. Nakilala ng nakatatanda ang binata bilang ang pumatay sa dating bumagsak nilang anghel at nanumpang wawasakin siya, sabay hikayat kay Lei Menfang na bumalik sa kanilang panig. Bigla na lamang lumitaw ang isang portal sa tabi ng matanda. Mula rito ay lumabas ang sugatang kabalyero na nagmakaawa sa nakatatanda na huwag paniwalaan ang dalaga, sapagkat siya raw ang tumulong sa mga demonyo upang makuha ang Ice Heart matapos umibig sa banyagang manlalakbay. Ngunit itinanggi ito ni Lei Menfang, at iginiit na ang kabalyero ang tanging taksil sa kanilang lahi at responsable sa napakaraming pagkamatay. Habang si Doom ay aliw na aliw sa kabuluhan ng mga anghel. Tinangka ng demonyo na himukin ang dalaga na lumipat sa kanilang panig, ngunit ipinaliwanag ni Lei Menfang na sinubukan niyang labanan ang mga demonyo at napilitan lamang siyang makipag-alyansa sa kanila dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya't ipinahayag niyang agad niyang papatayin ang taksil na kabalyero. Sinubukan pa sanang pigilan ni Doom ngunit agad siyang pinatigil. Ayon sa bayani, may utang na loob sila kay Lei Menfang dahil tinulungan sila nitong makatakas sa kabila ng hindi magandang kasaysayan nila, at dapat hayaan ang mga anghel na magpataw ng hustisya sa kabalyero, na siyang higit pang nagpataas ng tiwala ng dalaga sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagtatalo ng matanda, isang kidlat ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Nagsimulang bumagsak mula sa langit ang mga hanay ng datos. Lubhang nagtaka ang pangunahing tauhan nang biglang lumitaw ang World Tree. Samantala, sa lungsod sa pisikal na mundo, sinabi ng isang siyentipiko na patuloy pa rin nilang sinusuri ang pisikal at neurological na kalagayan ng paksa, habang ang totoong katawan ng ating walang malay na bayani ay nakahiga sa malamig na mesa, at ang laro niya ay malapit nang ma-update. Ang digital na Arborum, o kilala rin bilang World Tree, ang pinagmulan ng lahat ng lahi sa laro at siya ring sentro nito, dahil dito iniimbak ang datos ng manlalaro sa bawat elemento ng laro. Ngunit ang World Tree ay nakatakdang lumitaw sa mas huling bahagi pa ng kwento. Lahat ay nakaramdam ng panganib nang magsimulang sipsipin ng World Tree ang kanilang lakas buhay. May ilan na hindi na nakatakas, gaya ng kabalyero na nagmakaawang sagipin siya. Doon ay pinutol ng bihasang espada ng anghel ang kanyang braso, iniligtas siya mula sa pagkahigop ng puno. At habang ipinagdiinan ng dalaga na mabuti ang kanyang layunin, ang kabalyero ay labis na nagalit. Hinimok sila ng matanda na itigil na ang pagtatalo, at ipinaliwanag sa kabalyero na si Lei Menfang ay nagsagip lamang sa kanya mula sa World Tree, kaya't dapat nilang ipatawag ang kanyang guro upang kontrolin ang sitwasyon. Hindi maunawaan ng bayani ang biglaang paglitaw ng puno, habang si Doom ay umapela sa kanya na tumakas na. Nagpa siya ang Succubus na humingi ng karagdagang puwersa, sapagkat ang pakikitungo sa pinagmulan ng lahat ng lahi ay hindi basta-basta, at dalawang magkasalungat na portal ang nabuksan. Mula sa una ay lumabas si Ryan, ang Sword Saint ng Angel Clan, at mula sa ikalawa si Blues, ang Shadow Scholar. Habang iniisip ng bayani na napakaaga pa para magharap ang dalawang ito, ipinahayag ng system na ang World Tree ay bunga ng panlabas na panghihimasok, kaya't kailangan niyang kumilos agad. Nagsimulang buuin ang dalawang makapangyarihang nilalang mula sa magkalabang panig ang Veil of World Life, isang kakayahang nangangailangan ng kooperasyon mula sa dalawang kampo, na layong ikulong ang puno at ayusin ito kapag natapos. Dahil dito, hinikayat ng bayani ang kanyang mga kakampi na tulungan siyang marating ang puno bago pa ito tuluyang mahiwalay, at iginiit niyang wala ng oras para sa paliwanag. Habang ina-activate niya ang maraming speed skills upang marating ang puno, si Doom at Lei Menfang ay labis na namangha sa tapang ng binatilyo na sumugod sa tiyak na kamatayan. Napansin sila ng Shadow Scholar ngunit piniling huwag makialam, ikinatuwa ito ng bayani sapagkat ang mga matatalinong nis gaya niya ay madaling kausapin nang biglang isang Sword of Light ang humarang sa kanilang daraanan. Ito ay ang hindi matinag na Sword Saint na ginamit ang kanyang kakayahang Sword Body Doppelganger, isang skill na lumilikha ng kopyang halos kasing lakas ng orihinal sa loob ng 10 minuto. Hiniling ng bayani kay Lei Menfang na magbukas ng daan, kaya't humingi ng paumanhin ang dalaga sa kanyang guro bago sumugod at pinawi ang clone gamit ang isang mabilis na saksak. Dahil dito, nakapasok na ang ating mga bayani sa barrier, at ngayon ay kaharap na nila ang World Tree.
Ikinalito ng mga anghel at demonyo ang biglang pakikipag-ugnayan ng binatilyo sa puno. Hinimok siya ng sistem na subukang makipag-ugnayan sa totoong mundo upang maipabatid ang kanyang kalagayan. Isang matinding liwanag ang sumiklab. Sa loob ng game center, sinubukan ng binatilyo na abutin ang mga siyentipiko at tanungin kung bakit siya nakakulong sa virtual na mundo. Doon ay nagsimula ang countdown para sa update. Habang nilalabanan siya ng alon ng datos, inilahad ng system na may natuklasang banyagang nilalang na hindi bahagi ng laro. Magpupokus ang update sa pag-aalis ng mahiwagang glitch, at nang matanggal ito, muling nabahala ang bayani. Habang bumibilang pababa ang countdown patungong 0, tila may natuklasan ang binatilyo. Doon nagtapos ang Better World sapagkat natapos na ang update ng laro. Isang lalaki ang pumasok sa silid upang alamin ang lagay ng pasyente, at ipinaliwanag ng siyentipiko kay Mr. Wang na sa kabila ng kanilang pagsisikap, bigo silang makontak si Chen Jai, at maaaring hindi na ito muling magising matapos ang update. Sa una, tila nag-aalala si Wang sa pagkakaidlip ng kaibigan, ngunit sa katunayan, labis siyang natuwa sa pagkakataong makuha ang lahat ng kayamanan nito. Sa ganoon, ipinabatid ng mga siyentipiko sa Pangulo na nais ng mga inventor na ilabas ang server, at siya ay pumayag. Pagkatapos ay iniutos ni Mr. Wang na pataasin ang cooldown ng punong mundo sa pinakamataas na antas at alisin ang mga karanasan ng mga beta tester bago ipagpatuloy. Dahil dito, ang mundo ay nareset, kasabay ng isang makapangyarihang hampas mula sa punong mundo na siyang nagpalipad kay Chen Ji at nagpag-alala sa kanyang mga kakampi. Dito nagsimula ang override kung saan ang lahat ay tumigil sa paggalaw, ikinagulat ito ng ating bida, bago siya tuluyang bumagsak patalikod. Nang makita niyang lahat ay nawalan ng kakayahang kumilos, napagpasyahan ng binata na ito ay epekto ng override. Galit na galit si Chen Ji sa mga nasa labas na muling pinaandar ang laro, habang ang kanyang isipan ay nanatiling nakakulong sa loob, kaya't agad siyang sumugod patungo sa punong mundo. Ngunit nang mapagtanto niyang wala siyang sapat na access level upang gamitin ito, nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang posibilidad na baka habang buhay na siyang manatili rito. Ngunit biglang nagsalita ang system at sinabing kailangan niyang kumalma dahil ang mga manlalaro tulad niya ay wala pang sapat na antas upang magamit ang punong mundo. Tinanong ni Chen Ji kung magagamit pa ba niya ito kapag siya'y nakaangat na ng antas, subalit hindi sigurado ang system at sinabing hindi tiyak ang epekto ng reset sa puno at na ang mga manlalaro ay nawalan ng karanasan. Pinaliwanag din ng system na ang pinakamataas na antas ay hindi na 30 at sa bagong opisyal na server, ang mga antas ng DC ay umaabot na sa 70 na labis na mahirap talunin. Bago nito idinagdag na lahat ay muling kikilos dahil natapos na ang update. Bigla namang ginamit ni Ryan ang kanyang high-level na kakayahan na Moon Blade na nagpapadala ng isang makapangyarihang buwan na alon patungo sa target. Ngunit mabilis ang Shadow Scholar dahil ginamit nito agad ang kanyang depensibong kakayahan na sumisipsip at ibinabalik ang pinsala upang hadlangan ang biglaang pag-atake. Sa pagwasak ng lupa ng Moon Blade, namayani ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Itinuro ni Ryan na tila pati ang kapangyarihan ng Scholar ay lumakas dahil sa punong mundo. Ngunit sinabi ng demonyo na ito ay hindi isang biyaya, kundi isang palatandaan na ang tunay nilang lakas ay pinakawalan na. Hindi napigilang madurog ni Doom at Lei Mengfen sa biglaang lakas ng dalawang magkaribal. Ngunit hindi ang kanilang lakas ang ikinagulat ni Chen Jai, kundi ang katotohanan silang tatlo ay labis na humina. Nang tanungin niya ang system para sa paliwanag, sinabi nito na ang experience reset na nakatarget sa mga beta player ay nakaapekto rin kina Doom at Mengfen dahil sa pagiging malapit nila sa kanya. Naisip ni Chen Jai kung paano nagsakripisyo ng buhay ang mga nis na ito para sa kanya, habang ang kaibigan niyang tao ay iniwan siya alang-alang sa sariling kasakiman. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, at napaluwag ang kanyang pakiramdam nang makita sa kanyang inventaryo ang lahat ng item na nakuha niya noong beta testing. Ngunit napansin din niya ang isang orange-grade equipment na tinatawag na Radiant Octagonal Die, mas bihira pa kaysa Ice Heart, at mananatili sa kanya habang buhay kapag na-unlock sa level 13. Habang ibinabalita ni Chen Ji ang kanyang natuklasan sa kanyang grupo, kinumpirma ng system na mananatili sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, at makakatanggap pa siya ng soulbound item, isang uri ng kagamitan na natatangi sa bawat manlalaro. Habang abala ang tatlo, sinamantala ito ng Knight na ngayon ay level 25. Napag-isip niyang patayin ang dalaga upang mas madaling ibintang sa kanya ang kanyang mga kasalanan. At kaya't sumugod siya gamit ang kanyang skill na Sacred Blade Slice na bumubuo ng espada ng yelo. Naiwasan ni Lei Mengfen ang nakamamatay na atake. Sugatang tinanong ng dalaga ang dahilan. Dito kinumpirma ni Bai Chong ang kanyang teorya, simple lang ang dahilan niya, nais niyang mamatay ang dalaga. At nang sabay nitong isiwalat ang balak na damayin sila sa kanyang pagbagsak, ginamit niya ang Eternal Holy Punishment, isang kakayahan na gumagamit ng sariling katawan upang magdulot ng napakalakas na pagsabog. Agad na inutusan ng ating bayani ang kanyang mga kakampi na kumapit sa kanya upang makatakas sila mula sa anghel.
At kaya ginamit ng manggagamot ang prized skill na Vanishing Act na ginagawang hindi makita ang caster at ang kanyang mga kasama at nagbibigay ng mabilis na pagtakas mula sa kalaban. Ngunit dahil sa bug, ang skill ay nagmutate, sumabog ang aura ng grupo ng caster habang bigla ring lumapit ang distansya nila sa kalaban. Ito'y ikinamangha ni na Lei Mengfen at doon sa kakayahan ng manggagamot. Hindi makapaniwala si Bai Chong. At habang walang gasgas sa kanya ang pagbabago, inutusan niya ang duguang knight na huwag siyang guluhin. Kinumpirma ng system na dahil sa bug, 2 pagsabog ang nagsanib na nauwi sa pagkamatay ni Bai Chong. Ikinagulat ito ng ating bayani dahil ang layunin niya lamang ay pataasin ang kanyang stealth, ngunit isang anghel ang namatay mismo sa kanyang paanan sa harap ng 2 makapangyarihan. Agad na sumugod ang 2 sa kanya, habang si Ryan ay ginawang target si Chen Ji upang ipaghiganti ang kanyang kampo. Nais naman ng scholar na gawin siyang test subject. Inakusahan ng elder si Chen Ji ng pagpatay sa kanyang mga anghel, ngunit sinabi ng dalaga na ang knight lamang ang may kasalanan. Napansin ni Chen Ji na sumugod si Ryan habang bumibigkas ng kanyang spell, at pinakawalan ang skill na Angel Judgment, isang kapangyarihan na humahatol sa kasamaan ng target base sa kanyang alaala, nagpapahina sa mga anghel, at kumukuha ng kaluluwa ng mga demonyo nang biglang magsimulang magliwanag si Doom. Ginamit ng scholar ang kanyang demon-exclusive power upang protektahan si Doom mula sa judgment. Doon napansin ng demonyo na ang iba pang 3 ay hindi tinawag ng kanyang demon-exclusive skill. Nabigla si Ryan dahil sa alaala ng kanyang estudyante na patunayang totoo ang sinabi niya. Dahil dito, napawalang sala ang 2 mula sa galit ng kampo ng mga anghel. Ngunit hindi pa tapos ang epekto ng skill ng Sword Saint, binigyan si Chen Ji ng karanasan mula kay Bai Chong dahil sa pagligtas niya sa dalaga. Ngunit napakabilis ng absorption kaya muntik nang sumabog ang katawan ni Chen Ji. Dahil sa matinding sakit, napilitan ang ating bayani na sumugod sa mga anghel na inakalang patuloy siyang galit dahil sa maling paghusga sa kanya. Sinubukang protektahan ni Ryan ang mga anghel habang humihingi ng tawad para sa kanilang lahat. Ngunit nang itulak siya ng manggagamot, sinabi nitong nagmamadali siya. Gumamit si Kira ng Twinkling Stars, na sa bugged version nito ay naililipat ang kapangyarihan sa mga kakampi, binibigyan sila ng bahagi ng karanasang natamo at immunity laban sa mga epekto ng kalaban. Dahil dito, nakaramdam ng lakas ang mga anghel na ikinagulat nila, lalo na't ang itinuturing nilang demonyo ay nakapagbahagi sa kanila ng mahika at higit sa lahat, piniling tumulong. Ipinapaalala ito sa Sword Saint at sa matanda ang kwento ng isang makapangyarihang anghel na minsang pumasok sa kampo ng mga demonyo upang linisin ito, kaya inakala nilang siya rin ang taong iyon. Sa isang iglap, si Chen Ji, nakakaligtas lang mula sa pagsabog, ay napagkamalang si Archangel Michael. Yumuko ang mga anghel sa paggalang sa kanilang inaakalang nakatataas, humihingi ng kapatawaran at inalok siyang bumalik sa kanilang tahanan na ikinatuwa ni Chen Ji. Ngunit agad itong napalitan ng pangamba dahil ang kanyang mga nagawa ay nakaakit ng interes ng Shadow Scholar. Nang mapansing hindi siya napasunod ng summoning skill, inisip ng scholar na ang bayani ay mas mataas pa sa 8 dakilang demonyo o di kaya'y isang tao, batay sa pakikitungo ng mga anghel sa kanya. Dahil dito, nagpa siya si Gloss na isailalim sa eksperimento ang kakaibang nilalang na ito at sinabi kay Ryan na siya ang bahala rito. Sa isang iglap, nahuli ang mga anghel sa Shadow Trap, isang skill na maaaring mag-teleport ng mga target kahit saan. Kasama rin ang ating bayani na nashackle ng Shadow Restraint na pumipigil sa kalahati ng kanyang mahika at pinipigilan ang paggamit ng mga pinakamakapangyarihang skill. Nagkaroon ng paghanga ang bayani kay Doom na sumugod upang iligtas siya, ngunit agad din itong napalipad sa ere sa isang iglap na kanyang ikinabigo. Habang papaalis na si Gloss, ipinahayag niya na isa sa ilalim niya sa eksperimento ang ating bayani na alam kung gaano kalupit ang mga pamamaraang ginagamit ng Shadow Scholar. Dahil dito, pinagsisihan ni Chen Ji na binigyan niya ng ganoong malefikong isipan ang demonyong ito at napagtanto niyang kailangan niyang makatakas mula sa malamig at kalkuladong si Gloss. Nang makita niyang hindi titigil ang demonyo hanggat hindi nasisiyahan ang kanyang kuryosidad, inangkin ng bayani na wala siyang anumang kagiliw-giliw na mayaalok, maliban sa mga lihim ng World Tree na ibubunyag niya kapag siya ay pinalaya, dahil ang obsesyon ng Shadow Scholar ay tanging maaaring ilihis. Sa unay inakala ng bayani na nalinlang niya si Gloss, ngunit ang totoo'y hindi kumbinsido ang demonyo na may nalalaman siya tungkol sa banal na artifact. Binigyang hudyat ni Chen Ji na matapos niyang makipag-ugnay sa puno, nalaman niya ang pinagmula ng 2 magkaribal na angkan, pati na rin ang tungkol sa isang makalangit na layunin, na ibubunyag lamang niya sa isa ring mausisang nilalang kapag siya'y pinalaya. Dahil dito, pinalaya siya ni Gloss, at ipinakita ng ating bayani sa namanghang demonyo ang kanyang soulbound item. Bigla, inactivate ni Chen Ji ang epekto ng dice na ikinagulat ni Gloss. Sa pamamagitan nito, nakuha ng ating bayani ang random roll effect, na immune sa bug at nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang anumang skill ng target sa field at gamitin ito ng 5 minuto, 1 beses kada araw.
Matagumpay niyang nakopya ang kakayahan ng Elite Demon. Nagulantang si Gloss nang siya mismo ay gawing target ng sarili niyang kakayahan. At dahil ito'y upgraded version gamit ang dice, hindi na niya magamit ang kanyang mana o mga kasanayan na lalo pang nagpalito sa Shadow Scholar. Lumapit ang bayani at tiniyak sa kanya na hindi siya sasaktan kung makikiisa lang ito, kaya nagsimula ng mag-alinlangan si Gloss sa tunay na katauhan ng lalaki. Maya-maya, ang nilalang na nasa trono ay nagtanong kung bakit huli si Gloss, at ipinagpalagay nitong may kinalaman ito sa isang issue sa World Tree. Ipinahayag din niya ang pagkagulat dahil bigla na lang umangat sa level 9 na po ang lahat, kabilang na ang Lord of Gluttony Amon, ang Lord of Envy Marta, at ang Lord of Envy Vakarn. Habang iminungkahi ng telepath na siya sa atin ang sitwasyon, isang paparating na presensya ang nagpaliwanag na ito ay sanhi ng isang bagong mundong malapit ng isilang, at marami sa mga tagalabas ang darating, na magdudulot ng kaguluhan saan man sila magtungo. Ito'y walang iba kundi si Chenji, na dumating kasama ang 3 iba pang demonyo, at ipinaabot na maaaring ito ang pagkakataon para sa pag-angat ng angkan ng mga demonyo. Idinagdag pa ng bayani na ang kanilang pagdating ay magsisiwalat din ng bagong secret realm, at ang mga yaman nito ay mapupunta sa kung sinuman ang unang makapasok. Tinanong si Gloss kung mayroong anumang anomalya sa World Tree, ngunit agad itong itinanggi ng Shadow Scholar. Labis ang pagkabigla ng telepath nang matuklasang hindi nagsisinungaling ang mukhang musmos na demonyo. Dahil dito, nagpa siya si Demon White na makialam, at kinuwestiyon ang ating bayani na tila handang tumulong sa angkan ng mga demonyo laban sa sarili niyang lahi. Agad na ipinakita ni Shenji ang kanyang soulbound item bilang patunay na siya ay sugo ng dating Demon King. Ngunit walang naniwala sa kanya sa hanay ng mga Demon Lord. Paano nga ba mag-aangkin ng ganoong titulo ang isang level 13 na lumalaban sa Shadow Lord, at nagsasabing siya ay mensahero ng isang hari na matagal nang nawawala? Hinikayat ng Succubus ang binata na ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sinabi naman ng Shadow na ang isang nilalang na dinudurog lamang ng kanyang enerhiya ay hindi karapat-dapat maging tagapagsalita ng kanilang dating pinuno bago niya durugin ang kamay nito gamit ang kanyang paa habang iniinsulto siya. Ngunit hindi na tinag ang ating bayani at ginamit niya ang Berserker Brawl upang palayain ang kanyang kamay. Mabilis siyang nagsimulang mag-ipon ng mana. Sa gayon, naisusuot niya ang kanyang magma armor at ipinahayag niyang babagsak ang Shadow sa loob ng 5 minuto. Sa katotohanan, ginawa lamang niya ang matapang na pahayag na ito dahil sa limitadong oras ng paggamit ng kanyang orange tier na item. Nagdesisyong patayin agad ng Shadow ang kalaban, ngunit habang sinisimulan pa lamang niyang bigkasin ang kanyang spell, biglang ginamit ng ating bayani ang Shadow Restraint laban sa kanya. Nagawang umiwas ng shock telepath sa huling saglit, hindi makapaniwalang ang isang level 13 ay nagtataglay ng parehong kasanayan gaya ng Shadow Scholar, kaya't napilitan siyang gumamit ng ibang taktika. Dahil dito, ginamit ng demonyo sa puti ang Eye of the Curse. Bagamat alam ng binata na sinusubukan siyang hilahin ng demonyo sa sariling dimensyon nito, hindi siya nabahala dahil nagamit niyang muli ang kapangyarihan ng dice upang kopyahin ang partikular na kasanayang iyon. Ang banggaan ng 2 dimensyon ay labis na ikinagulat ng mga Demon Lord, kaya't nagpasya silang lahat na agawin ang kapangyarihang iyon. Sa gayon, sabay-sabay siyang inatake ng 3 Demon Lord. Lahat ay sumugod gamit ang makapangyarihang mga kasanayan, layuning tapusin ang buhay ng binata. Ngunit naalala ni Chenji na kayang itago ng demon sa puti ang sarili sa loob ng kanyang dimensyon. Dahil dito, nagpasya siyang kopyahin naman ang kasanayan ng 3 iba pang Demon Lord. Ginamit ni Chenji ang mismong mga kasanayang ito upang tapatan ang kanyang mga kalaban. Ngunit nang umabot na sa 0 ang timer ng dice, nagawang sumulpot ni Shadow sa likuran ng ating bayani. Pagkapit sa kanyang liig, handa na ang demon sa puti na kitilin ang buhay ng manggagamot. Ngunit biglang tinawag ni Chenji si Lilith na nakaupo sa trono sa kanyang buong pangalan. Agad silang pinaghiwalay ni Lilith, at ngayon ay kumbinsidong tunay ngang may ugnayan si Chenji sa dating hari, dahil alam niya na ang paggamit ng tunay na pangalan nito ay magreresulta sa kanyang paglitaw. Pagkatapos itaas ang baba ng binata gamit ang kanyang daliri, tinanong siya ni Lilith tungkol sa gantimpalang nais niyang makuha. Kaya't sinabi niyang nais niyang manahin ang kalooban ng dating hari upang magdala ng kasaganaan sa kanilang lahi, ngunit sa totoo'y nais lamang niya ng pagkakampi at panangga mula sa angkan ng demonyo sakaling matagpuan siya ni Wang. Ayon sa ating bayani, magsisimula ang pagsalakay mula sa Mist Forest sa loob ng wala pang isang araw, sa paglitaw ng portal sa altar ng iniwang Dion clan, kaya't ipinayo niyang agad ng ihanda ng reyna ang kanyang mga hukbo. Pagkatapos ay humarap si Lilith sa kanyang mga lord upang hingin ang kanilang mga plano para harapin ang makapangyarihang mga mananalakay. Iminungkahi ni Shadow na bumuo ng mga elite task force mula sa pinakamalalakas na kasapi ng bawat isa sa 7 leader upang magsagawa ng sabayang mga sorpresang pag-atake mula sa iba't ibang lokasyon. Ngunit nabahala ang 3 sa ideyang ito dahil nangangahulugan itong ang magiging pinuno ng puwersang iyon ay tatanggap ng pinakamalaking bahagi ng gantimpala.
Kaya tinutulan nila ang plano ni Shadow at iginiit na ang bawat hukbo ay dapat kumilos ng mag-isa upang mas maging epektibo. Pinag-isipan naman ng ating mga bayani na tiyak na magpapadala ang presidente ng isang asasin na manlalaro upang tapusin siya. At dahil hindi niya maitago ang kanyang username at hindi rin tiyak kung sino ang kaaway, napagtanto ni Chen Jie kung gaano ito kapanganib. Kaya't nagpasya siyang kumbinsihin si Lilith na bigyan siya ng isang posisyong militar at ng pagkakakilanlan bilang isang nisi. Pinanood ni Chen Jie ang 4 na dakilang Demon Lord na nag-aaway parang mga bata. At habang si Glaz ay naiinip at ang Succubus ay aliw na aliw, si Doom ay sabik na sa laban. Dahil dito, nagpasyang tapusin ni Lilith ang kanilang kababawan at pumikit habang pinalakpak ang kanyang daliri. Biglang naputol ang away nang lumitaw ang isang portal sa itaas ng mga ulo ng demonyo. Isang dambuhalang asong impyerno na may 3 ulo ang bumagsak mula rito, at hindi na iwasang humanga ni Chen Jie sa maayos na pagbugso ng halimaw mula sa Demon Queen. Agad na inatake ng halimaw ang 2 Demon Lord na napilitan pang humingi ng saklolo. Samantala, nagtangkang tumakas ang 2 pa mula sa dambuhalang nilalang. Bagamat pumanaw na sa totoong mundo, mananatiling immortal ang asong ito sa laro. Habang ang lahat ay nagkakandarapang tumakas, nanatili namang matatag ang ating mga bayani. Inutusan ni Chen Jie ang halimaw na umupo sapagkat nakilala niya ito bilang si Ares. Agad sumunod ang aso at nakamit niya muli ang papuri ng kanyang orihinal na amo. Labis na ikinamangha ng Demon Queen ang kakayahang ito. Iminungkahi ng manggagamot ang sarili bilang pinuno ng mga hanay ng demonyo, yamang magkakapantay lamang ang katayuan ng mga lord. Bagamat hindi sang-ayon ang mga lord sa mungkahing ito, agad itong tinanggap ni Lilith sapagkat siya ang may pinakamaraming kaalaman tungkol sa mga tagalabas, kaya't iginawad sa kanya ang bagong titulong Sea Commander, na maaari niyang gamitin ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos nyon, nagbanta ang Demon Queen na kung si Chen Jie ay isang sinungaling, siya mismo ang pupugot sa ulo nito. Ngunit tiniyak ng manggagamot na hindi niya ito bibigwin. Sa wakas, handa na ang ating bayani upang harapin si Wang Tangru. Makaraan nito, sa Mist Forest, tinanong ni Doom si Chen Jie kung ito nga ba talaga ang simula ng pagsalakay dahil wala namang kakaibang nangyayari. At habang pinagtitibay ito ng bayani, sinabi rin niyang malapit nang lumitaw ang portal. Pagkarakay lumitaw ang isang puyo ng enerhiya. Ayon sa protagonista, ang bagong lugar na tinatawag na Beginner's Village ay papasukin ng mga adventurer na level 1 pa lamang, ngunit paglabas nila ay maaari na nilang tapatan ang mga demonyo. Napagtanto ni Doom na ang kanilang pangunahing layunin ay puksain ang mga adventurer habang mahina pa ang mga ito, bukod pa sa pagnanakaw ng yaman mula sa bagong lugar. Dahil dito, nasabik ang demonyo at iminungkahing sumugod na agad. Ngunit agad siyang pinigilan ng bayani, sabay-sabing wala pa ang ibang Demon Lord, kaya't dapat silang maghintay. Ang pananabik ay agad napalitan ng katahimikan nang hindi makasagot si Doom. Napagtanto ng bayani na sila lamang 2 ang bumubuo ng Resistance Army. Ipinaliwanag ni Doom na nais ng ibang Demon Lord na bumagsak ang manggagamot at dahil isa siyang tao, walang demonyong gustong sumunod sa kanya. Idinagdag din niyang tinalikuran siya ng kanyang mga tauhan matapos silang mag-regress. Sinubukan siyang palakasin ni Chen Jie, sinabing maibabalik nila ang kanyang antas sa bagong secret realm na ito. Sa mismong sandaling iyon may dumating. Laking gulat ng mga Demon Lord nang matuklasang totoo ang sinabi ng bayani, kaya't sabay-sabay silang sumugod sa realm, bawat isa ay may sariling hukbo. Pinatotohanan nito na ang manggagamot ay talagang isinugo ng kanilang dating hari. Ngunit si Lilith ay nanatiling hindi kumbinsido na magtitiwala ang dakilang nilalang sa isang tao, at binanggit niyang sa kabila ng lahat, tila may malalim na ugnayan si Chen Jie sa Angel Clan, lalo na kay Lei Mengfen, na agad nakaramdam ng kaba sa matinding pag-ipon ng demonic energy. Isang oras bago ang lahat ng ito mangyari, ipinaliwanag ng bayani kung paanong ang Wild Desert ang pinakaayaw ng mga manlalaro dahil mas marami itong panganib kaysa benepisyo. Ngunit perpekto ito para sa pag-akit ng mga halimaw gamit ang mga potion. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang grupo na dumaan lamang sa kanyang mga yapak upang hindi ma-activate ang anumang quicksand trap. Nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang grupo ng mga halimaw, inatasan ng binata si Yu na ikulong ang mga ito, durugin ang mahihina, habang tinatapos ng dalaga ang natira na mas bigyang pansin ang karanasan kaysa mga gamit. Sa gayon, nagsimulang magpaulan ng bato ang pulang isa sa mga halimaw. Habang nagpapatuloy ang farming, patuloy ring tumataas ang karanasan ng bayani. Sa ganitong paraan, tumaas ang antas ng manggagamot mula level 13 hanggang 15, habang tinanong siya ng kanyang mga kasamahang nasa level 16 na natungkol sa susunod na bahagi ng estratehiya. Ibinunyag ni Chen Jie na gagamit sila ng isang estratehiyang tinawag na Match 3 game, kung saan hinahayaan ang mga natitirang malalakas na halimaw na magpatayan sa isa't isa upang mabawasan ang hirap at mapabilis ang proseso. Biglang nasira ang potion na nakakaakit ng mga halimaw, kaya't nagalit ng labis ang malalakas na nilalang. Dahil dito, napilitan sina Doom at Chen Jie na tumakbo para sa kanilang buhay.
Ngunit bago sila maabutan ng mga halimaw, inangat sila ni Lei Mengfin sa himpapawid, kaya't ligtas silang nakatakas. Iniwan nito ang mga halimaw upang magpatayan sa isa't isa, kaya't sinabi ng bayani na magsisimula sila ng panibagong labanan pagkatapos ng 10 minuto. Dahil sa sunod-sunod na match, maraming kagamitan ang nalaglag. Umabot na si Chen Ji sa level 29, habang nalampasan na siya ng kanyang mga kasama sa level 30, kaya't nag-aalala ang mga ito para sa kanya, ngunit sinigurado ng bayani na kontrolado niya ang lahat. Nang biglang may dumating na isang malaking nilalang. Ikinatuwa ng ating bayani ang pagdating ng level 30 Evil Major niyan, ang Lord of the Sands, isang dambuhalang ahas na nagpapalaganap ng sakit at matagal nang nakakulong sa wild desert. Habang nagpapakawala ng lason ang halimaw, tinawag ng binata ang kanyang apoy na alagang nilalang upang magsilbing panangga laban sa kamandag. Agad namang pinainit ng magma-demon ang kanyang kamao, at umatake habang ginamit ng kanyang amo ang kanyang soulbound item. Habang nagsisimulang manaig ang ahas laban sa kanyang alaga, kinopya ng ating bayani ang mga pakpak ng anghel, na ngayoy kumbinsidong siya ay si Archangel Michael na hindi kinikilala ang kanilang angkan. Labis na natuwa ang mga tauhan ni Doom nang makita nilang ginamit ng bayani ang kanyang kasanayang flame shield. Habang ginagamit niya ang kasanayan sa espada ni Lei Mengfin upang magdulot ng labis na pinsala, napaisip ang dalaga kung layunin ba ng bayani na sirain ang mga demonyo mula sa loob. Dahil dito, pinuri siya ng sistema bilang unang pumatay sa ahas, kaya't umabot siya sa level 30 at nakatanggap ng bagong balat at ang Serpent Fang Staff, isang green tear na kagamitan. Ngunit nalito ang bayani, sapagkat inaasahan nilang makukuha nila ang susi ng Secret Realm matapos makumpleto ang lahat ng kondisyon at maunang mapatay ang boss. Ipinaliwanag ng sistema na itinuturing sila ng laro bilang mga nisi, kaya't ibinigay ang susi ng Ezera sa ikalawang grupo na nakatupad ng mga kondisyon, ang Chilling Wind Guild. Dahil dito, muling nakuha ng Chilling Wind ang susi, bilang unang guild sa beta testing na umabot ang lahat ng miyembro sa level 30. Itinagong pinupondohan rin ng lihim ni Wang Tangru ang guild na ito. Ang mga manlalarong ito ay maaaring mas pamilyar pa sa laro kaysa sa mismong lumikha nito. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nakatagpo na nila siya sa kumpanya. Doon napagtanto ni Chen Ji na nasa alanganin na siya. Ngunit hindi maintindihan ng kanyang mga kasama ang kanyang pangamba at tiniyak nilang maaasahan siya nila. Kaya't hinawakan niya sila sa balikat at sinabing dapat silang manatili sa kanyang plano. Maya-maya, habang pinapanood ng ating mga bayani ang dalawang magkalabang guild, inutusan ni Chen Ji ang kanyang grupo na kunin ang atensyon ng mga manlalaro habang siya ay magnanakaw ng susi. Ngunit habang nagsisimula ng maglabanan ang dalawang guild, sinabi ni Doom na wala na silang kailangang gawin pa, bagay na ikinagalak ng kanyang bayani. Isang miyembro ng Hidden Benefactor ang humiling sa kanilang guild master na tumakas dala ang susi habang siya ay pipigil sa Chilling Winds. Inutusan ni Chen Ji ang kanyang grupo na gumamit ng panlilinlang upang maagaw ang susi kapag naabutan nila ito. Pagkatapos ilabas ang kanyang mga pakpak, sinabi ni Lei Mengfin na bubuksan niya ang panloob na mundo ng Aizura para sa manlalaro kung ibibigay nito sa kanya ang susi. Ngunit habang iniaabot na ang artifact, bigla itong inagaw ng isang makapangyarihang madilim na presensya. Sinabi ng taong ito na dahil sa munting panlilinlang ng bayani, napatunayan niya ngayong posible palang lokohin ang mga manlalaro. Habang papalapit ang isang miyembro ng Chilling Winds, napansin ng bayani na nabuwisit na sa blood magic ng Demon Lord na napasok siya sa alanganing sitwasyon. At sa isang iglap, muling humarap ang bayani kay Jiang Hiyuan na inakala niyang patay na. Agad umatake ang manlalaro sa dati niyang kaklase, humihingi ng paumanhin dahil binabayaran siya para patayin ito. Tinabla ni Chen Ji ang espada gamit ang kanyang staff. Sinabi naman ng vampira na wala siyang pakialam kay President Jiang sapagkat ang Demon Clan ngayon ay may access na sa Tagong Donjon. At sa gayon, na-activate na ang Tagong Donjon na Rust Lake Cathedral, kung saan ipinasok ng sistema ang tatlong pinakamalalakas na manlalaro sa paligid. Ipinaliwanag ng sistema na ang donjon na ito ay mainam para sa eksplorasyon at puno ng mga natatanging artifact. Habang pumapasok sa Tagong Mapa, sa wakas ay naunawaan ng ating bayani kung bakit palaging sumusulpot si Wang tuwing siya ay inaabuso ni Zhang Hiyuan. Noong panahong pinahihirapan si Chen Ji noong high school, sinabi ng bully na ang dahilan ng kanyang pang-aapi ay ang nakakainis na pambihirang talento nito. Ayon sa kanya, ang mga mayayaman ay may minamana at pinagsusumikapan, habang ang mga tulad ni Chen Ji ay nauwi lamang sa pagluluhod sa kapangyarihan ng iba. Dumating si Wang at sinabi niyang nagsumbong na siya sa guro bago tulungan ang bayani na makalakad palayo. Sa kasalukuyan, habang tinamaan si Chen Ji sa balikat ng isang apoy na drone, isang tinig ang nagtanong kung alam ba niya kung sino ang naglagay ng bounty sa kanyang ulo. Agad namang nagpakawala ang bayani ng isang malakas na fire spell na nagdulot ng matinding pagsabog sa tama. Nagulat ang binata nang makita na ginagamit ng mersenaryo ang Ghost-Faced Bird, isang indestructible item na eksklusibo sa Tagong Mapa.
Habang todo ang pagtakas ng bayani sa item, inutusan siya ng kalaban na umiyak at dumugo habang kinukunan ito ng video ayon sa utos ng presidente. Tinanong ni Chen Ji ang dati niyang kaklase kung bakit galit sa kanya si Wang, ngunit tumanggi itong sagutin ng maayos. Napuno ng galit ang bayani at sumigaw na hindi niya hahayaan si Wang Tangru na gawin ang gusto niya. Sinabi ng bully na magmakaawa na lang siya para sa ikagaganda ng video at kahit hindi niya ito kayang patawarin, bibigyan niya ito ng mabilis na kamatayan. Dahil wala nang natitirang enerhiya, napilitan ang binata na magpalusot ng oras. Nag-alok si Chen Ji na babayaran niya ito ng doble ng ibinigay ni Wang at doon naisip ng mamamatay tao na sinusuhulan siya ng target. Kinumpirma ito ng healer at sinabi na kung tatanggihan niya ito, ibig sabihin ay alipin na siya ni Wang Tangru. Iginiit naman ni Zhang na kahit ang matalik na kaibigan ng bayani ay gusto na rin siyang mawala, ngunit biglang may liwanag na sumiklab sa gilid. Sinamantala ito ng bully upang pasabugin ang drone mula sa likuran ng binata at sinabing tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran matapos ang ganoong pagtataksil. At sa isang iglap, isang nakamamatay na firebeam ang pinakawalan patungo sa bayani. Pagkatapos, paglapit ng mamamatay tao upang tingnan ang katawan, tumambad sa kanya ang isang manika. Ito ang cotton doll item na nagbibigay kakayahang lumikha ng ilusyon ng sarili na nawawala matapos tamaan ng isang beses. Habang ina-activate niya ang skill na patrol, naalala ng mercenaryong mamamatay tao kung gaano kapamilyar ang kanyang target sa mapang ito at sa mga gamit na taglay nito. Matapos mabilis na mahanap ang bayani, ginamit ni Zhang ang Gate of Passage na nagbibigay ng kakayahang mag-teleport sa loob ng lihim na mapa upang lumitaw mismo sa harapan ng target, na agad namang gumamit ng skill na World Apart upang makalayo. Habang patuloy na nij-enjoy ang killer sa kanyang pangangaso, nagsimulang magreklamo ang biktima na sobrang dami ng items sa dungsyon na ito, na para bang hindi pa sapat ang problema ng invincible drone. Sa gitna ng habulan, napadpad sila sa isang pinatahimik na Demon Lord. Nakiusap ang vampira sa tao na siya ay tulungan sapagkat pinagsisihan niya ang pagpasok sa katedral na ito. Ngunit laking gulat niya nang tuloy-tuloy lamang tumakbo ang sugo habang nagpasalamat pa ito sa kanyang pagsalo ng kapahamakan, kaya't itinanggi ng vampira ang healer sa harap ng mamamatay tao. Gumamit si Zhang ng Earth Annihilation. Napahanga ang makapangyarihang Demon Lord sa tindi ng kapangyarihan nito. Ngunit bago pa man tuluyang mapatay ng player ang Demon Lord, si Chen Ji, na palihim na lumapit mula sa likuran, ay nagpa siya na ipatikim sa kanya ang kanyang sariling sandata, habang kinopya ang Earth Annihilation, at agad nag-teleport sa harapan ng Demon Lord. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na enerhiya. Pinahayag ng bayani na sa pagkakataong ito, haharapin niya ng tuwiran ang bully, ngunit hindi ito nasindak ni Zhang, na dahil sa kanyang pagiging immortal ay itinuturing ang sarili na higit sa sinumang marunong lang mangopya ng kakayahan. Sa patuloy na labanan, naantig ang damdamin ng Demon Lord sa taong nagsilbing kalasag para sa kanya. Sinabi ni Chen Ji na hindi na siya kagaya ng dati, at kinumpirma naman ito ni Zhang, na sinabing mas mukha na raw siyang duwag mayon. Biglang na-activate ang mga mahiwagang instrumento. Habang mabilis na gumalaw ang bayani sa pagitan ng mga ito. Nagulat ang bayani nang ituro ng bully ang selos ni Wang sa kanya. Noon, nang manalo ang likha ng bayani ng taunang Most Worthy Game Adaptation Award, pinuri siya ni Wang bilang isang batang henyo, at sinabing mula ngayon, wala nang makakalimot sa kanyang halaga. Ginamit pa noon ni Wang ang kanyang posisyon upang ipagtanggol ang ating bayani at ang mga karapatan niya sa kanyang mga gawa mula sa mga mayayamang mamimili. Ang bugbog na binata pa nga ang nagmungkahi na magsimula sila ng kumpanya ni Chen Ji, kung saan siya ang bahala sa kapital habang ang kaibigan ang hahawak ng trabaho, imbes na umasa sa mga bully na mayaman. Kalaunan, si Wang din ang nagmungkahi sa ating bayani na siya mismo ang sumubok ng kanyang sariling laro, dahilan upang isipin ng binata na sanay nagtagal ang kanilang pagkakaibigan, dahil tila tunay naman ang hangaring tumulong ng kaibigan. Ngunit sa likod nito, si Wang pala ay isang traidor na matagal nang nag-aabang upang lamunin ang kanyang biktima. Bigla na lang nawala sa pag-iisip ang binata nang abutin siya ng isang kamay. Hinawakan siya sa liig ng bully, sabay akusang nilasahan na raw niya ang pait ng pagtataksil. Sa puntong iyon, inamin na ni Jiang na binabayaran lang pala siya upang guluhin si Chen Ji. At ang nag-uutos ay walang iba kundi si Wang Tangru. Pagkatapos nito, pinugutan niya ng ulo ang kanyang target. Ngunit ang totoo, ito ay isang item na eksklusibo sa mapa na tinatawag na Flower of Malice, isang item na pumapatay ng target gamit lamang ang isang atake, at nilikha mula sa dugo ng anghel. Nainis ang bully na muling na-encounter ang item na ito. Dahil dito, nawala ang isa sa kanyang maraming buhay. Nagpatuloy naman ang nakatagong bayani sa kanyang plano, habang sinimulan na niyang bigkasin ang orasyon. Sa isang iglap, nabuo ang mga instrumento ng Cancer Constellation, na ang musika ay magpapagising sa dating Demon King, isang nilalang na galit sa musika, kaya't kinakailangang may dugong ialay upang mapayapa ang kanyang puot.
Ang lihim na mapang ito ay ginamit noon ng naunang reyna, si Lilith, upang ikubli ang masasamang hangarin ng hari bago ito tuluyang nawala. Ang ideya ng lihim na dungsyon na ito, nahango at pinalawak mula sa isang nobela, ay hindi ikinamangha ng immortal, na itinuring ang sarili bilang Diyos ng laro. Lubhang naiinis si Chen Ji sa pahayag na ito, dahil paano nga ba naging Diyos ang isang katulad ni Zhang, na buong taon siyang inapi sa totoong buhay. Determinado ang pangunahing tauhan na tapusin ang laban kay Zhang gamit mismo ang likhang kanyang minamaliit noon. Samantala, namangha ang Demon Lord sa paglitaw ng dating hari ng mga demonyo, na nagpapatunay na totoo ang sinasabi ng manggagamot na siya ang tumawag rito, nang bigla na lang ibagsak ni Chen Ji ang kanyang mukha sa bato. Ayon sa makapangyarihang nilalang na ito, walang karapatang tumingin sa isang Diyos ang mga mortal. At nang makilala niya ang pambubuli na siyang sumira sa kanyang tahanan, naging buo ang pasya niyang parusahan ito. Sa ngisipan ng manlalaro, sumugod siya sa higante, ngunit agad siyang nasunggaban at pinisan ito sa palad, dahilan upang mawalan ng isa sa kanyang mga buhay. Muli siyang ibinagsak ng dating Demon King sa lupa, dahilan ng isa pang kamatayan. Habang pilit siyang bumabangon, iginiit ni Jiang na wala siyang katalo-talo sa larong ito, ngunit agad siyang pinuntirya ng kakilakilabot na kasanayan ng Demon King. Naghirap si Jiang habang paulit-ulit siyang tinutusok ng kidlat. At nagsimula na ang massacre, paulit-ulit siyang namamatay at nauubusan ng buhay. Pagkapantay ng bilang nito sa 0, nagbabala ang sistema na lumabas na siya sa laro upang hindi maapektuhan ang kanyang utak dahil sa sobrang sakit na nararanasan niya. Buong tapang nangakong ipararanas ng bayani sa kanyang mga kaaway ang tunay na apoy ng impyerno. Samantala, sa totoong mundo, nagmumura ang kontrabida habang pinapanood ang lahat at kinukutya ang kawalan ng silbi ng bayarang mamamatay. Bigla namang ipinaliwanag ng siyentista na ang katawan ng hinirang na mamamatay tao ay pumasok na sa parehong kalagayan ng pangunahing tauhan. Ang pagkakaiba lamang ay nananatiling gumagana ang isipan ni Chen Ji sa loob ng laro. Sa kagustuhang patayin ang tagalikha sa anumang paraan, agad na nag-utos si President Wang ng panibagong mamamatay tao. Pagkatapos sirain ang aparato, nadismaya ang ating bayani sa katotohanang nasaksihan ng kanyang kaaway ang buong tagpo. Alam niyang lalo lamang itong magiging dahilan ng pagkahumaling ng kalaban, kaya't kailangan niyang maglaho mula sa mapa. Samantala, ipinahayag ni Doom sa mga manlalaro na dapat silang magbigay ng mga handog sa itinakdang panahon, habang labis naman ang tuwa ng Blood Lord sa mga kayamanang nakuha ni Duguar, ang bagong bayani. Nang tanungin kung siya ba'y mahilig sa kayamanan, agad itong kinumpirma ng vampira. Dahil dito, may isang bayani na may tusong ngiti ang nagtanong kung nais ba niyang pumunta sa lugar na mas marami pang yaman, at agad namang pumayag ang sakim. Dahil minamadali ang lahat, nagpa siya ang Demon Lord na gumamit ng ibang paraan bukod sa kanyang dugo. Ginamit niya ang kasanayang Blood Demon talent na nagpapahintulot na magbukas ng portal. Pag-alis ng ating mga bayani, nag-umapaw sa tuwa ang mga pinalayang manlalaro. May ninanais si Chen Ji na nasa tuktok ng Thor. Biglang ginamit ni Lei Mingfeng ang kanyang Angel Shield upang protektahan ang kanyang grupo mula sa bumabagsak na asido dahil sobrang nabighani sila sa dami ng mga kalaban. Ito ay isang level 40 instance dungeon na tinatawag na White Knight Abyss na binabantayan ni Azathoth, ang nilalang na bumihag ng di mabilang na kaluluwa. Sinubukang pigilan ni Chen Ji ang Blood Demon na tumakbo palapit, bulag sa pagnanasa sa kayamanan, ngunit huli na dahil na-activate na nito ang dungeon. Kasunod nito, nagsugod ang napakaraming halimaw sa Demon Lord, ngunit agad namang sumaklolo si Chen Ji upang iligtas siya. Dahil walang katapusan ang mga halimaw, hiniling ng bayani sa kanyang grupo na tulungan siyang makaalis sa sitwasyong ito. Agad namang pumayag sina Doom at Lei Mengfen. Para sa anghel, mga mahihinang nilalang lamang ang mga halimaw. Samantala, nakita ni Jun ito bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang bagong lakas matapos umangat ng antas. Gamit ang glitch, ginawang lifesteal ni Chen Ji ang isang healing spell ng kalaban, nagpapagaling sa kanyang mga kakampi sa pamamagitan ng pagsugat sa mga kaaway. Dahil sa biglang pagbuhos ng enerhiya sa katawan, pinakawalan ng vampira ang isang makapangyarihang atake. Ganoon kalakas ang kanyang tebas na tumagos ito sa mga halimaw. Hinimok ni Chen Ji ang kanyang grupo na palihim na magtungo sa itaas upang hindi magising ang boss ng dungsyon. Ngunit biglang napansin ng bayani ang paglitaw ng berdeng usok na agad niyang ikinabahala. Ito ay dulot ng pag-aalimpuyo ni Azathoth, ang nilalang ng kadiliman at kawalan, at kapag siya ay tuluyang nagising, ang White Knight Abyss ay lulubog sa kaguluhan. Ang salamangkero sa harap ng nilalang ay nagpahayag ng kanyang pagkasuklam dahil ito'y may napakaraming mukha. Nais ng dungeon boss na patayin siya dahil ginambala nito ang kanyang mahimbing na tulog. Ito ay walang iba kundi si Hearts, ang level 35 na salamangkero na naglilingkod sa Moon Deity, at gumagamit ng kapangyarihan nito upang kopyahin ang lahat ng kasanayan na umiiral, na ngayon ay hinahamon ang halimaw na umatake.
Agad umatake ang halimaw gamit ang kanyang Light of Chaos, ngunit nanatiling kalmado ang babae habang tinawag niya ang Guardian of the Moon na walang kahirap-hirap na nilunok ang sinag matapos itong kainin. Lumikha ang Moon deity ng bagong baraha para kay Hearts na tinawag na Chaos Moon, na inilarawan ang halimaw bilang representasyon ng isang banal na nilalang at pinahintulutan ang gumagamit nito na gamitin ang isang binagong bersyon ng kanyang kasanayan. Dahil hindi tunay na banal ang halimaw, pinagtawanan ito ng salamangkero. Ito'y lalong nagpagalit sa halimaw na ngayon ay determinado ng patayin siya dahil sa paglapastangan. Ngunit nanatiling matatag ang salamangkero habang hinahamon itong patumbahin siya. Dito muling nagbanggaan ang dalawa. Si Hearts, na namangha sa yaman ng dungeon na ito, ay naghayag na hinahangad ng kanyang pinaglilingkuran ang kakanyahan ng halimaw. Habang tumatagal ang laban, nagsimulang bumagsak ang mga bato mula sa kisam at muntik nang madaganan ang ating bayani na naiinis na kung sino man ang nakagising sa boss at nagpalabas ng ulap. Nakaramdam ang binata ng presensyang nasa kanyang likuran, kaya't agad niya itong pinawi. Naligaw sa ulap si Lei Mengfin at ang dalawang Demon Lord, at hindi na nila matagpuan ang kanilang mga kasama nang biglang parehong sinalakay ang Fire at Blood Demon. Ngunit sa totoo, epekto ito ng ulap na nilalaro ang kanilang isipan, pinapaniwalang ang isa't isa ay kalaban. Nabahala ang bayani na pagtatantong pinoprotektahan ng ulap ang boss at ang mga alagad nito habang sinasaktan ang kanilang grupo, kaya't ipinasya niyang lumabas mula rito sa lalong madaling panahon. Bigla niyang narinig ang mga tinig ng isang taong nakakita sa kanya at nagpahayag sa Vice President na siya ang kanilang itinalagang target. Nagmumula ang boses mula sa mas mababang palapag. Isang grupo ng mga manlalaro ang biglang sumugod patungo sa ating bayani matapos siyang tuluyang matunton. Namangha ang bayani dahil hindi niya inakalang papasok sa eksena ang Chilling Wayne Guild. Desidido si Chenji na makuha ang kayamanang taglay ng dungeon bago pa man makalapit ang mga hindi inaasahang bisita upang hindi siya mapasailalim sa alanganing sitwasyon. Ang bagay na kanyang hinahangad ay ang Eye of Chaos, isang gamit na nagpapahintulot sa gumagamit na pag-isahin ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, ginagawang walang halaga ang oras, dahil ito ang pinagmumulan nito. Inutusan ng pinuno ang kanyang grupo na patayin ang isang halimaw bago pa man si Hearts, upang maagaw nila ang lahat ng kayamanan. Napagtanto ni Chenji na ang mga manlalaro ay pinoprotektahan ng ilawang dala nila laban sa ulap, at kailangan niyang maagaw ito sa lalong madaling panahon upang mailigtas ang buhay ng kanyang mga kasama. Habang sumugod siya sa kalaban, isa sa mga manlalaro ang nakapansin na ang kanyang pakay ay ang kanilang ilaw, kaya't agad nilang itinaas ang kanilang mga sandata. Ngunit huli na, dahil naunang nagbato ang bayani ng kasanayang Light of Purification sa kanilang grupo, na nagpapagaling ng buong koponan mula sa anumang negatibong epekto. Ngunit dahil sa bug, ang naturang spell ay nagdulot ng kaguluhan sa grupo, dahilan upang matagumpay na maagaw ng caster ang ilaw. Ang liwanag na ito ay walang iba kundi ang banal na Elwing Lamp na pumoprotekta sa sinumang nasa ilalim ng kanyang liwanag mula sa ulap, isang gamit na agad ginamit ng bayani upang gisingin ang kanyang mga natutulog na kaalyado. Pagkagising ni Han, hindi na iwasang humanga ng Jervil sa kanya, iniisip na marahil siya nga talaga ang Arkanghel na gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa. Bigla namang naganap ang isang malakas na pagsabog sa itaas na palapag. Isang salamangkero sakay ng higanting balahibo ang lumitaw mula sa alikabok. Lumilipad palayo si Hearts mula sa apat na mukhang halimaw. Biglang lumitaw ang isang anino sa mata ng nilalang. Hinamon ng Demon Lord of Destruction ang halimaw, patayin man siya o palayain, hindi kailanman yuyuko ang kanyang lahi sa isang Diyos na di nila kinikilala. Bigla na lamang lumabas ang mga pulang galamay mula sa kaliwang mata ng boss, na lumusob sa kanya at nagdulot ng matinding paghihirap habang isinumpa nito ang lahat ng kalaban ng walang hanggang kadiliman. Dito, agad na binalaan ni Chenji ang kanyang grupo na huwag titingin sa kaliwang mata ng halimaw dahil baka dalhin sila nito sa kawalan ng kaguluhan.